Ang ating kwento ay nagaganap sa isang mundo kung saan may mga kakaibang nilalang na gumagala sa mundo ng mga tao. Sila ay nagiging marahas at mapanganib sa mga ordinaryong tao. Ngunit sa kabutihang palad, ang ating bida ay isang lalaki na may malasakit sa kanilang lahat. May nakikita siya sa kanila na tunay na nakakaakit sa kanya. Sa katunayan, medyo natataranta pa nga siya kapag malapit sa kanila. Pero seryoso, ibinibigay niya ang lahat sa kanyang trabaho. At syempre, hindi niya ito gagawing mag-isa. Magkakaroon siya ng magagandang kaalyado sa kanyang tabi. Sa madaling salita, ito ay isang tunay na mapanganib na mundo. Ngunit kung ano ang mapanganib para sa iba ay maaaring maging kaakit-akit para sa iba. Sa isang magandang gabi sa lungsod, may humipo sa lupa na nagsasabing may iba't ibang patak ng pagkabalisa. Pinagmasdan ng binata ang sanaw na iyon at binanggit din na mayroong kakaibang bagay sa malapit. Habang nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa lupa, sinubukan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon mula sa selulang iyon. Halos nasa sukdulan na ang pagkabalisa, at maaaring ilabas ng host ang kanyang kapangyarihan kahit kailan niya gusto, pero kailangan niya munang mahanap ang mga bakas ng nilalang na iyon. Bigla, may lumitaw sa kanyang likuran nang hindi niya namamalayan. Nagsimulang gumalaw ng matindi ang bagay na iyon at labis siyang ginulat. Mabilis na sumalakay ang kakaibang nilalang at tinamaan ang lupa na nagtulak sa binata na tumalon para umiwas. Sinuri niya ang sitwasyon at napagtanto na ang kakaibang nilalang ay nagtatago sa mga patak, naghihintay ng pagkakataong umatake ng palihim. Habang tinitingnan ang kakaibang bagay na iyon, iniisip niyang imposible malaman kung alin ang pinagmulan. Bigla, may nakakuha ng kanyang atensyon sa itaas ng ating bida at muli siyang ginulat. Nakangiti, inihanda niya ang kanyang sarili habang sinasabing nahanap na niya ito. Tinamaan ng bagay na iyon ang ating bida at kumalat sa buong lugar. Hawak ng binata ang kalahating taong babae habang hinihiling na huwag siyang tumakas. Gayunpaman, nakatakas ang kakaibang nilalang mula sa kanyang mga kamay pagkatapos subukang umatake. Dahil sa pagka-interes sa sitwasyon, nagkomento siya na isa siyang mapanganib na babae. Tinitigan siya ng kakaibang nilalang na tila medyo natatakot. Sabi ng ating bida na nahihiya siya kapag patuloy na ipinapakita ng babae ang mga binting iyon. Pinagmamasdan lamang siya ng nilalang na may mga matang parang ahas na tila medyo nainis. Ang isang ginagalit na kakaibang nilalang ay mas mapanganib pa, ngunit hindi iyon ang intensyon ng ating binata. Ipinaliwanag ng lilang bagay sa dibdib ng lalaki na tinitingnan na siya ng mga nilalang bilang kaaway at hinihimok siyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan. Nakaramdam ng hindi komportable ang binata habang dahan-dahang sinasakop ng enerhiya ang kanyang katawan. Binabago nito ang kanyang braso na nahahati sa tila maraming galamay. Sa isang matinding tingin, tila handa na siyang umatake. Gamit ang mga galamay, nagawa niyang igapos ang mga binti ng kakaibang nilalang na hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa depensa. Nagulat, iniisip niya kung iyon ba ang lakas ng pagkabalisa ng mga patak. Marahil nakikita ng mga tao ang operasyong iyon bilang isang bagay na mali, ngunit marahil kailangan ng host na magkaroon ng mas mahusay na pangunawa sa mga bagay. Bigla na lang, ang magandang nilalang, kahit man lang sa mata ng ating binata, ay nagpakawala ng isa sa mga binti na nakagapos. Mukhang sa pagkakataong ito ay hindi inaasahan ng binata na magagawa niya iyon. Ngayong malaya na, dumamba siya sa kanya ng buong lakas. Maaaring ito na ang katapusan ng ating binata. Gamit ang kakaibang braso na may galamay, tumugon siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung balak pa ba niyang gumanti. Sa pagkakataong ito, iginapos ng mga galamay ang iba't ibang lugar na nagbibigay ng magandang tanawin para sa ating bida. Nasiyahan siya at nagkomento na gusto niyang makita siyang lumaban ng ganoon, puno ng determinasyon. Sa pagkakataong ito, medyo malaswa ang kanyang mga iniisip at nakuha ng kanyang parasito ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay ibinuka ng nilalang na iyon ang isang malaking bibig. Mula sa loob ng bibig na iyon ay lumabas ang isa pang bibig na humahaba pa, nakahawig ng isang alien, at hindi nagustuhan ng binata ang kanyang nakikita. Ngayon, iginapos siya ng kakaibang nilalang at dahil sa gulat ay hindi siya makatugon sa atake. Medyo bugbog sarado, iniisip niyang ito na ang kanyang katapusan. Ang bibig ng nilalang ay kakaibang laki at tila lulunukin siya ng buo, walang ititira para sa merienda. Habang hinaharap ang kanyang kamatayan, nagtataka siya kung bakit ganito ang nangyayari. Bakit ba kasi ako pumayag dito? Tanong ng binata. Ito si Chiang Zai-kun, isang estudyante sa high school. Kung isa sa alang-alang ang mga nakasanayan niyang makita sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi niya talaga masasabi na mayroon pang maituturing na kakaiba. Noong una, nakaramdam siya ng takot na normal lang naman. Sabihin na natin ganoon. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto niyang kaya niya silang makita. Ang gulat na mayroon siyang isang bagay na maaari niyang mag-isang tamasahin. Sa huli, iyon ang nag-iwan sa ating munting bida na labis na namangha. Iniisip ng lahat na kakaiba siya. Kahit ang kanyang mga magulang na umupa ng apartment para sa kanya, at hindi man lang nagtatanong kung gusto niyang umuwi tuwing bakasyon. Bigla nag-isip, ano yun na yun? Mukhang ang mga pulang bakas na ito ay isang bagay na medyo kakaiba. Tumatakbo sa gulat, tinanong niya kung mayroon bang bagay sa eskinita na yon. Nang bigla na lang, isang kakaibang bagay ang tumama sa kanyang mukha.
Hinawakan ang maliit na bagay na iyon sa kanyang mga kamay, nagtataka siya kung ano ito. At ang lahat ng maliliit at cute na taong iyon ay medyo desperado nang marinig na gusto niyang gawin silang alaga. Tumakas ang maliit na nilalang, palukso-lukso, habang nasa likod ang ating bida. Kinuha ng isang babae ang maliit na bagay at tinanong kung nakikita niya ang mga patak ng emosyon na iniwan ng mga kakaibang nilalang. Mabait niyang tinanong kung nakikita niya ang mga nilalang na iyon habang ang nilalang ay takot na takot. Medyo namumula, iniisip ng binata na isa siyang kahanga-hangang babae. At kahit nakapikit ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang kanyang kagandahan at karunungan. Iniisip niya na kahit nakikita ang kahanga-hangang babae, ang kanyang puso ay hindi mapakali na gustong may sabihin. Malamang ay hindi tao ang babaeng iyon. Isa siyang uri ng kakaibang humanoid. Nagulat siyang makita na may mga taong interesado sa mga kakaibang nilalang at tinanong kung gusto niyang magtrabaho para sa kanya. Nais malaman ni Chiang Zai-kun kung ang pagtatrabaho rito ay magbibigay daan sa kanya na makakita ng mas maraming halimaw, ngunit itinuwid niya ang kanyang sarili dahil kilala sila bilang bazaar. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang mga bazaar sa buong mundo na may layuning tumulong at kung tatanggapin niya ang trabaho, makikilala niya ang marami sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niyang ibibigay niya ang lahat ng kinakailangang suporta na maaaring kailanganin niya, basta't may lakas ng loob ang ating bida na tanggapin ang kanyang inaalok. Sa pagbabalik tanaw, alam na niya ngayon kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito, upang mamuhay ng mabuti kasama ang lahat ng kakaibang nilalang. Pagkatapos ay may nagtanong kung siya ba ang bagong human freelancer. Gusto niyang malaman kung ito ba ang kanyang ugali sa trabaho, nagkakawag sa sahig na parang isda. Hinawakan ang mukha ng binata, tinanong niya kung gusto niya talaga ang mga kakaibang nilalang. Sabik niyang sinabi na dapat niya silang tulungan kaagad. Walang maintindihan ang lalaki at nagtanong kung sino ang babaeng iyon dahil mapanganib dito. Habang mabangis na sumusugod ang nilalang, sinabi niyang mas mabuting umatras siya para manatiling ligtas. Tumalon siya palayo dala ang binata at naiwasan ang atake ng halimaw. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinusubukan ba niyang bigyan siya ng babala. Ngunit habang bitbit siya na parang sako, sinabi niyang patay na sana siya kung hindi dahil sa kanya. Napagtanto ng ating binata na gumaling na ang kanyang mga sugat, ngunit puno siya ng mga peklat. Naalala ang magandang babae, iniisip niya kung ipinadala ba niya ang babae para tumulong. Pagkatapos ay naantig siya dahil hindi niya inakala na may ganoon siyang pag-aalala. Nais linawin ang mga bagay, ipinaliwanag ng babae na wala siyang kinalaman sa mga kakaibang nilalang na iyon. Pero mas seryoso, sinabi niyang ang pakikitungo sa kanila ay depende sa kakayahan ng lalaki. Tila ayaw sumuko ng nilalang at tumalon sa harap, hinaharangan ang kanilang daan. Sa isang mabilis na kilos, tila may lumipad sa eskinita. Bumagsak sa lupa ang ating bida habang ang babae ay tila tuluyan nang nawala sa sarili. Gumugulong na parang bola ang bagay na iyon, habang si Chiang Zai-kun ay nakahiga na parang tanga sa sahig at nanonood. Sumisigaw siya, tinatawag siyang tanga, sinasabing hindi siya namatay, at sinabihan siyang mag-focus. Ngunit ipinagtanggol ng ating bida ang sarili, sinasabing hindi siya nagpapakatanga, na iniisip niya kung paano lulutasin ang sitwasyon. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinabi niya na ang taong ito ang tinatawag nilang Bizarre Whisperer. Tila may naramdamang kakaiba ang nilalang, at sa galit, sumugod ito sa binata. Ngunit hindi siya natinag sa sitwasyon at sinabing naiinip na ang halimaw. Sa sumunod na sandali, tumama ang binti ng nilalang sa isang linya ng enerhiya. Habang natitisod ito, binalaan siya ng lalaki na mag-ingat na huwag bumagsak. Pagkatapos ay nagsimulang tumama sa nilalang ang ilang linya, at nauwi itong nakatali sa lupa at talunan. Tapos sinabi niya, sinisipsip ang tumutulong pagkabalisa, muling binubuo ang tumutulong pagkabalisa. Ipinaliwanag niya na ito ang unang kapangyarihan na natanggap niya mula sa Bizarre na ito, at mayroon itong napakalaking kapangyarihan para kontrolin ang pagkabalisa. Sinabi niya sa nilalang na huwag matakot dahil naroon siya para tumulong. Ngunit tila hindi gaanong interesado sa pakikipag-usap ang Bizarre. At sa isang malakas na pagtalon, nakawala ito mula sa mga gapos. Sinabihan siya ng nagsasalitang ulo na mag-ingat dahil nagiging magulo na ang mga bagay. At naghahanda ang nilalang na atakihin siya ng puno ng enerhiya. Tila gumalaw rin ang bagay sa kanyang dibdib, at muli niyang inatake ang halimaw gamit ang isa pang grupo ng sinulid. Muling nakatali ang nilalang sa itaas niya. Nauwi itong bumagsak sa kanyang kandungan na parang isang dalaga. Puno ng habag, naisip niyang sayang ito. Nagkomento siya na lahat ng sugat nito ay naghilom na. Sabi niya bago niya ito makilala, nakahanap siya ng lugar na puno ng patak ng pagkabalisa sa mga pader at sahig, at dumaan ito sa mga lugar na may matutulis at durog na bato na parang isang nakayapak na nilalang na nag-iwan ng mansa sa lugar. Sinabi niya na maaaring baliwalain ito ng iba, ngunit napansin niya ito agad nang makita niya ito. At kung hindi siya naakit sa kilos nito, mas maaga niya sanang napansin ang aspetong ito. Walang sinuman ang makakaramdam sa kanyang paghihirap o sakit sa pagiging nasa mundong ito, at hindi nila kailanman magagamot ang mga sugat na yon. Gayunpaman, sa huli hindi na yon mahalaga. Umaasa lang siyang makabalik sa kanyang mundo kasama ito at alagaan ang mga paa nito.
Pinapanood siya ng nilalang, mas kalmado na ngayon. Habang binubuo ng babae ang kanyang sarili na parang Lego, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Iritado, tinanong niya kung paano niya nagawang alisin ang kapangyarihan ni Blitz at sinabing kung ibinalik niya ang atake, tapos nasana siya. Tinanong niya kung ganoon ba ang tingin niya sa isang bizarre, parang isang dalagang walang pag-ibig. Sinabi ni Chiang Zai kun sa nilalang na huwag matakot dahil nagsiselos lang siya. Sabi ng isa pang babae na naiintindihan na niya ngayon ang ibig niyang sabihin sa pagiging isang whisperer of the bizarre. Kontento, sinabi niya na pinapatunayan ng pagsubok na ito na karapat-dapat siya sa trabaho. Excited, sinabi niya na isa rin siyang bizarre at hindi niya maintindihan ang nararamdaman nito. Naghahanap ng aliw mula sa kabilang babae, sinabi niya na kakaiba siya, ngunit dapat subukan nitong magkaroon ng kaunting konsiderasyon para sa kanya. Ngayon ay mukhang kontento na rin siya, at sinabi ng kabilang babae na, gaya ng napagkasunduan nila kanina, dadalhin niya siya sa lupain ng mga bazaar para makita niya kung ano talaga sila. Well, nasiyahan sa sitwasyon, sabik na siyang pumunta roon. Makalipas ang ilang sandali, naglakad sila papunta sa isang kotse. Binuksan ng babae ang pinto at inanyayahan siyang pumasok. Sa loob, kasama ang bazaar, tinanong niya kung marunong itong magmaneho. Sabi ng babae na nag-adapt lang sila. Pagkatapos ay inilagay niya ang kakaibang susi sa kotse. Umaandar ang kotse at nagsimulang umikot ang enerhiya sa ilalim nito. Nagulat siya na marunong pala talaga itong magmaneho. Nagsimulang lumubog ang kotse sa lupa. Tila pumasok ang buong kotse sa kulay rosas na sanaw na yon. Tumawid sa isang uri ng portal, nagpatuloy ito sa pagbaba habang napagtanto niyang isa rin itong bizarre. Nagpatuloy sila habang pinupuno ng makukulay na ilaw ang buong lugar. Humanga, iniisip niya kung anong klaseng biyahe ito. Bawat selula sa kanyang katawan ay nagiging balisa habang sila'y lumalangway at lumilipad. Patuloy na lumilipad ang bagay na yon sa kalawakan hanggang sa tumama sila sa isang sanaw. Inilabas ng babae ang kanyang kamay mula sa nilalang na yon at sinabing nakarating na sila. Dahan-dahang lumabas ng kotse ang ating bida. Bumagsak siya sa lupa na tila kalas-kalas. Tumingin siya sa unahan at nagulat sa kanyang nakita. Habang tinitingnan ang lahat ng tunay na kakaibang bagay na yon, iniisip niya kung ito na ba ang lupang sinilangan ng mga bizarre at tunay siyang nabighani rito. Nakikita niyang kaibig-ibig silang lahat habang pinupunan ng babae ang kanilang maikling usapan. Nakangiti, sinabi niya na ayon sa kaugalian ng mga tao, maaari silang humanap ng lugar para umupo at mag-usap. Pagkatapos ay nagtungo sila sa lugar at isang babaeng may maraming braso ang sumalubong sa kanila. Samantala, tila madali lang para sa bartender ang kanyang trabaho. May nag-anunsyo na may 4 na bagong bisitang dumating. Ngayon, ang maliit na grupo ng mga bizarre ay komportableng nakaupo at may nagsilbi ng isang kakaibang inumin sa baso. Inilahad ng babae ang kanyang kamay at sinabihan siyang subukan ito. Kumuha siya ng ilang kakaibang bola mula sa isang garapon, binuksan ito at hinayaang mahulog sa baso. Sinabi niya na ang pangalan ng lugar na iyon ay Moonrace at siya ang pinuno ng lugar na tinatawag na nonentity. Nagtataka ang ating binata kung bakit niya minamaliit ang sarili sa pagtawag sa kanyang sarili na wala. Binatukan siya ng kabilang babae, sinasabing huwag siyang magbiro. Ngumiti siya at sinabing hindi niya naisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan sa wika ng tao, at nagsisilbi itong paalala sa kanyang pagiging itinakwil. Naging mausisa ang ating bida sa kwentong ito ng pagiging itinakwil. Ipinaliwanag niya na halos lahat ng mga bizarre na naroroon ay mga kakaibang nilalang para sa mundong ito, dahil sila ay mga ipinatapon mula sa ibang mundo. Sabi niya na kahit sa sinaunang mundo, sila ay mga kakaibang dayuhan. At ang totoo, isang pagkakamali lang ay maaaring makasakit sa mga taong nasa paligid nila. Hindi sila nabibilang sa anumang grupo at tinitingnan bilang isang sakuna. Sa katunayan, sa halip na sabihing tahanan nila ang Moonrace, masasabing ito ang kanilang bilangguan. Sinabi niyang magtitiwala siya sa ating binata na sabihin sa mga bizarre na naninirahan doon na maaari silang mamuhay ng payapa. Ito ay para sa kanilang proteksyon at para na rin sa kaligtasan ng mundong ito. Sabi ni Chiang Zai-kun, ayos lang iyon basta't hindi nila siya pipigilan na mapalapit sa mga bizarre. Sumagot siya na, bagamat nagtitiwala siya sa kanyang mga talento, ang babaeng iyon ang makakatrabaho niya bilang pag-ingat. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Guan Shu, at sinabing isa siyang katutubo, ipinaliwanag na inanyayahan din siyang alagaan ang mga bazaar. Ngunit sinabi niya, bilang kanyang senior, na hindi pa niya ito lubusang kinikilala at tinanong kung naintindihan ba niya ng mabuti ang mga bazaar. Pagkatapos ay iminungkahi niya na subukan niyang tukuyin kung anong mga katangian ang nagpapa-espesyal sa kanya. Ipinaliwanag niya na medyo masama ang ugali nito at iyon ay espesyal para sa isang bazaar. Nainis ang babae at dinambahan siya, sinasabing magagalit siya para sa lahat ng babaeng tao at susuntukin siya. Ngunit bigla, hinawakan ng ating bida ang kanyang mukha, sinasabing mas gusto niyang hindi bugbugin. Nagulat siya, sinabi niyang mas gusto niyang kumilos na lang. Pagkatapos ay madali niyang tinanggal ang ulo nito mula sa katawan nito. Tinanong niya kung akala ba niya ay matatakot siya sa pagtanggal nito sa ulo niya. Ngunit tila nagulat ang ating bida sa sinasabi nito.
At sa sumunod na sandali, yumuko siya para halikan ito. Nagulat dito ang may-ari ng lugar at ang iba pang mga bizare. Ngunit bago hawakan ng babae, sinabi niyang tulad niya ng inaasahan niya. At itinulak niya ito palayo, sinasabing ito ay talagang isang kakaiba at hindi makataong pakiramdam. Sabi niya hindi niya maintindihan, tinatanong kung ganoon ba niya ito kinukumpirma. Sumagot siya na kung isa talaga siyang bizare mula sa lugar na ito, siya siguro ang magandang ulo na nakatala sa mga kwento ni Liuxi. Kahawig ito ng mga kwento na nagtatala ng ulo ng isang napakagandang babae. Dagdag niya na ang katawan na ito ay parang isang prosthesis na ginagamit niya para magpanggap na tao, at kaya niyang kontrolin kapag nakakonekta ang ulo. Ipinagpatuloy ang kwento, sinabi niya rito na kung tama ang alamat, dapat ay mayroon lamang siyang isang braso na kabilang sa kanyang orihinal na katawan. Pagkatapos ay inatake siya ni Guanshu ng isang headbutt, tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa ganitong baluktot na usapan. Ngunit inaasahan na ng ating binata ang isang marahas na sitwasyon ng kagatin ng babae ang kanyang braso na parang aso. Sa wakas, kinuha niya ang ulo at ibinalik sa lugar habang sinasabi niyang naiintindihan na niya sa wakas. Sinabi niya na ang ulo nito ay para lang linlangin ang mga kaaway at ang braso ang tunay na katawan. Tila labis siyang naapektuhan sa pahayag na ito at inatake siyang muli ng isang kakaibang headbutt at sinabihang pumunta sa impyerno. Ang ating bida ay itinapon mula sa lugar na iyon at bumagsak sa salamin. Mukhang nagulat siya sa sitwasyon. Naguguluhan siya na nahuhulog pa rin siya sa ere. Nagtataka siya kung ganito na ba talaga ito at kung ang lugar na ito na tinatawag na muon ay isang dambuhalang bazaar. Bigla, may nagsimulang mangyari sa nilalang na iyon at may lumabas na mga berdeng galamay. Inabot nito ang ating bida na patuloy pa ring nahuhulog sa ere. Pagkatapos ay pumulupot ito sa braso at binti ng binata na ikinagulat niya. At iniligtas siya sa pamamagitan ng paghila sa kanya pabalik sa Moonrise. May nagsabi sa kanya na okay lang na maglaro-laro doon ng ilang beses. Pagkatapos ay idinagdag niya na sana ay magkasundo silang dalawa, pero sa kaloob-looban ng babae, hindi siya gaanong masaya. Pagkatapos ay sinabi niyang napagdesisyonan na at ngayong gabi ay dapat silang manirahan ng magkasama. Dahil sa sitwasyon, naiinis ang babae at medyo nag-aalala naman ang lalaki. Medyo hindi makapaniwala, tinanong niya kung ito ba ang kanyang kwarto. Maganda naman talaga ang kwarto, pero nanukso siya, sinasabing hindi nito ipinapaalala sa kanya ang isang bizare. Pagkatapos ay ibinagsak ng babae ang pinto ng kwarto at tinanong kung ramdam na ba niya ngayon. Habang gumagawa ng medyo kakaibang pose, tinanong niya kung ipinapaalala ba nito sa kanya ang isang bizare. Sinubukan siyang atakihin ulit pero umiwas ang lalaki. Ibinabaon ang mga daliri sa pader, sinabi niyang wala ng oras para maglaro, napapansin na tumitindi ang pagkabalisa at nagiging seryoso na ang mga bagay. Kaya nagpasya siyang kumilos gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinimulan niyang igapos ang katawan nito gamit ang mga kulay rosas na galamay at mukhang nagtagumpay siyang hindi makagalaw ang babae. Ngayon, medyo kalmado na siya dahil kontrolado na ang babae, pero mukhang naiinis ito sa pagkakatali ng ganito at sinimulan niyang sipsipin ang pagkabalisa. Mukhang gumana yon pero kailangan niyang tandaan na hindi niya ito kalaban. Ang danger level ng bazaar ay nauri bilang abominable, danger class, fatal class, at pati na rin vital class. Di nagtagal matapos pumasok sa symbiosis ang host sa kanya, naging junior bazaar siya na kayang harapin ang isang vital class ng mag-isa. Responsable lamang siya sa komunikasyon at suporta bilang isang manager. Gayunpaman, kung magpapadala siya sa kanyang mga pagnanasa, magiging fatal class bazaar siya, at mukhang nadidiskonekta na naman siya. Ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay tila hindi gumagalaw sa sahig, habang ang dalawang bahaging iyon ay lumulutang sa harap ng ating bida. Nagulat siya sa nangyayari. Napagtanto niyang kumalas ang kanyang braso at ulo at lumulubog sa pader ng apartment. Dahil may ganitong kapangyarihan ang babae, inaasahan niyang atakehin siya mula sa kahit saang direksyon. May biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Pero bago pa siya makalingon para tingnan kung ano ang nangyayari, tinamaan siya sa likod. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig ng may malakas na impact. Sinabi niya na tama ang pagkakaintindi niya na kaya niyang tumagos sa mga materyales at kontrolin ang lahat ng konektado sa kanya. Pero inasar niya ito, sinasabing, ano ngayon kung alam mo? Nasa sahig si Chiang Zaikun na walang kalaban-laban habang naghahanda siyang umatake. Bigla, may braso na lumitaw mula sa likuran at sinunggaban siya sa leg, at ipinaliwanag niya na ito ang seremonya ng pagtanggap ng mga bazaars. Ginagawang malinaw ang kanilang posisyon tungkol sa lakas. Umiti siya, sinabing hindi pa niya ito nakita noon at tinawag siyang senior. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila ay mga manager ng bazaars, at ang ganap na pananakop ang katotohanan para sa kanilang lahat. Sabi ni Guanshu na maaaring nakatanggap siya ng pag-apruba mula sa nilalang na yon, pero mas gusto niya ang pagsupil kaysa sa anumang pagpapatunay. Tahimik siyang nanood sandali. Kaya sa sumunod na sandali, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan, at isang kulay rosas na galamay ang lumabas sa kanyang bibig. Mukhang nabigla ang babae dito at naguluhan siya. Pagkatapos ay tumama ang bagay na yon sa kanyang mukha.
Sinabi niya sa kanya na hindi niya hahayaang subukan ang pananakop na iyon sa kanya. Ngumingiti na may medyo kakaibang ekspresyon, sinabi niyang hindi naman masama. Naiinis, sinabi niya sa kanya na huwag mag-isip na matulog hanggat hindi nareresolba ang kanyang katigasan ng ulo. Pagkatapos ay sumikat ang araw sa magandang kakaibang mundo na iyon at isang nilalang ang dumating na bumabati sa lahat. Si Chiang Zai-kun ay mas mukhang zombie kaysa tao, pero sinuklian niya ang bati. Sabi niya mas gugustuhin niyang nasa kama kaysa sa kakaibang sleeping bag na yon, habang ang babae ay mahimbing na natutulog. Mukhang oras na para kumain. Hindi man lang siya tiningnan ng babae habang tinatanong ng boss kung ano ang nangyari kagabi. Humihingi siya ng paumanhin para sa babae kung sakaling nainis siya nito dahil may nangyari habang sinusubukan siya na nakagambala sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa babae na hayaan siyang tingnan ito. Medyo nag-aalangan, sinimulan niyang hubarin ang kanyang jacket at sinabing naintindihan niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang buksan ang kanyang damit at nagulat siya sa nangyayari. Sabi niya mayroong isang bizarre na nilalang na nag-aalaga sa kanya at hindi niya napansin kung kailan ito umalis. Nagulat, tinanong niya kung nakatira ba siya sa butas na yon at kung anong uri ng bizarre ito. Sumagot siya na ito rin yung nakaharap nila kanina at ang pangalan nito ay Naru. Bukod sa pagiging isang partikular na mausisang bizarre, inakala niyang hindi ito nangangailangan ng atensyon at iniwan ito kay Guanshu. Pagkatapos ay tinanong niya kung handa ba siyang tumulong na itama ang kanyang pagkakamali. Nakangiti, sinabi niya na dahil trabaho naman ito, tinatanggap niya. Pero mayroon pang iba. Mukhang medyo baliw, sinabi niyang gusto niyang pisilin ang maliit na nilalang na iyon kapag tapos na at sabik na sumang-ayon ang babae. Ipinaliwanag niya na bago magpatuloy, kailangan niyang imbestigahan ang lugar kung saan ito nakatira para makahanap ng kapaki-pakinabang na bakas. Hindi siya masyadong natuwa doon pero sinabihan siyang magmadali. Pagkatapos ay hinawakan niya ang butas na iyon at naghinala siya. Sinimulan niyang kapain ang loob ng kakaibang bagay na iyon. Sinabi niya na napakaganda talaga ng kanyang artipisyal na katawan at nasiyahan siya, pinatutunayan na sarili niyang gawa iyon. Bigla, tila may naramdaman siyang kakaiba. Medyo nabagabag siya rito. Tumingin siya sa labas habang iniisip na si Naru iyon. Sa bintanang iyon sa kabilang banda, nakita niya ang nilalang na parang isang dambuhalang hayop. Lahat ay tila napakakaiba sa kanya, kahit pa isa itong bizarre. Tiyak na hindi iyon normal. Nagpatuloy ang dalawa sa mesa sa isang medyo kakaibang kapaligiran. Tila medyo nahiya ang babae dahil dito. Pagkatapos ay sinabi niya na, ayon sa kaugalian ng tao, dapat siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Naghihintay siya ng paumanhin, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tiningnan niya ito na parang may inaasahan siyang gawin. Sa katunayan, umasa siyang pipigilan siya nito sa pagsasabing okay lang, para hindi na niya kailangang humingi ng paumanhin na magiging napakakomportable. Gusto niyang malaman kung bakit hindi siya makakilos na parang tao gayong napakarami niyang alam tungkol sa kanila. Para sa kanya, laging gumagawa ng masasamang plano ang mga tao, kaya hindi siya pwedeng maging kampante sa paligid nila. Tinanong niya ang ating bida kung bakit may mga taong gustong-gusto ang mga bizarre na nilalang gayong dapat ay natatakot sila. Naalala niya na sinabi sa isang lalaking nagngangalang Palkoon na wala siyang ginawang masama, na ang iba ang unang sumuko sa kanila. Mukha siyang medyo nag-iisip tungkol sa sitwasyong ito. Pagkatapos, na tila napakayabang, sinabi niyang dahil iyon sa magandang pagpapasya at panlasa ng lalaking iyon. Pero napag-isip-isip niya na baka dahil iyon sa mga lalaking tulad niya ay walang kaibigan at ramdam na ramdam niya iyon. Medyo mayabang din ang babae at sinabing bibigyan niya siya ng payo bilang isang baguhang manager. Ipinaliwanag niya na sa negosyong ito ng paghahanap at pag-aalaga ng mga bizarre na nilalang, madalas silang tinitingnan ng mga tao bilang pinakamalaking banta. Sabi ni Chiang Zai-kun na intindihan niya, pero bilang isang tao, may ipapaliwanag siya sa kanya. At nagkomento siya na nawawala na ang kanyang pagiging matapang na nagdulot ng tensyon sa babae. Sa sumunod na sandali, lumitaw muli ang kotseng iyon sa mundo ng mga tao. Paglabas dito, sinabi niyang magpatuloy habang tinatanong kung nararamdaman niya kung nasaan si Naru. Pero ipinaliwanag niya na kaya lang niyang husgahan ng wasto ang mga bizarre na nilalang at wala siyang kakayahang makipag-usap. Kahit na, iginiit niyang may pakiramdam siya tungkol dito. Nagtataka, tinanong niya kung ano ito, at sinabihan niya itong sumunod na lang sa kanya. Iniisip niya na lumitaw ang dambuhalang mata na yon matapos niyang mahanap ang aura nito sa pugad ni Naru. Walang ano-ano, may narinig silang humihingi ng tulong. Isang babae ang nakahandusay sa sahig sa desperasyon, tinatanong kung ano ang bagay na yon at nagmamakaawang huwag itong lumapit. Nasasabik, napagtanto ni Guanshu na natagpuan lang nila ito sa kalye at nagmamadaling hulihin ito. Pero hindi masyadong natuwa ang maliit na nilalang tungkol doon at nagsimulang lumukso palayo sa kanila. Medyo nadismaya, napansin niyang bigla na lang itong naglaho. Iniisip ni Chiang Zai-kun na ito ay isang uri ng kasanayan sa pag-iwas mula sa nilalang at naniniwala na kahit si Guanshu ay hindi ito makokontrol. Nagulat siya sa isang bagay tungkol sa babaeng iyon. At sa desperasyon, tinanong niya kung nakita rin niya iyon. Sumisigaw ng hindi mapigilan, sinabi niyang isa itong halimaw.
Umiiyak, sinabi niyang kinain ng nilalang ang kanyang mga mani. Tila hindi lubos na naniniwala si Chiang Zai-kun sa sitwasyong iyon. Sabi niya isa itong espiritual na suporta na hindi niya kailanman matatamasa, kaya siya pumunta doon. Ngunit hindi sa pagkakataong ito na siya ay mapapanatag. Naalala niya ang sinabi ng boss, na si Naru ay madaling maakit sa mga bagong bagay at naniniwala siyang na-curious ito sa mga mani. Nayanig ang babae, sinasabing hindi niya inakalang makakatagpo siya ng isang bagay na kasindak-sindak at gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng lalaki. Ngunit sinabi niyang wala siyang nakitang katulad ng nakakatakot na halimaw na yon. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagmumukhang baliw at inakala niyang nakakilala siya ng isang taong hindi siya ituturing na kakaiba. Pinag-isipan ito ng ating bida at naalala noong tinatawag siyang kakaiba at dayuhan. Tinukso nila siya, tinatanong kung tao ba talaga siya, sinasabing napakakaiba niya. Iniisip din niya na mas kakaiba pa ang iba. Tapos biglang may tumuro at sinabing nandyan na ito. Hinawakan ng mga lalaki ang babae, sinabing maraming beses na siyang tumatakas mula sa asilum at pinahihirapan sila nito. Sabi nila, isusuot siya ng straight jacket pagbalik niya. Habang sumisigaw siya na hindi pa niya nakakain ang mga kastanyas, tinanong ni Guanshu kung hindi ba siya ang babaeng kasama ni Naru kanina lang. Ngunit sinabi ng ating bida na isa lang siyang pasyenteng may problema sa pag-isip at hindi mo maikukumpara ang dalawa. At sinabi niya na kapag nahanap na nila si Naru, sana ay walang nanggugulo dito. Tapos, biglang may lumapit na nagtatanong tungkol sa pangalang ito. Nagtataka ang lalaki kung bakit tinawag ni Chiang Zai-kun na Naru ang bagay na yon. Sabi niya, interesante raw at sinabihan silang sumunod sa kanya, dahil sa pagkakataong ito ay magagawa na niyang anihin sila. Samantala, doon sa likod, pinipigilan ng mga lalaki ang babae. Patuloy na tumatakas ang nilalang mula sa ating dalawang humahabol. Naku-curious ito sa pagiging nasa isang snack bar. Tapos nag-isip ito kung magiging interesado ba siya sa pagkain ng tao. Pero sa kabutihang palad, hindi pa oras ng tanghalian, at baka mahuli na nila ang nilalang sa lalong madaling panahon. Gustong malaman ng babae kung paano ito gagawin. Sa lugar na yon na puno ng mga snack bar, hindi naman mukhang masyadong masikip. Tapos sinabihan niya itong mauna na at sinabing isa siya sa mga tindero. Nakakatuwa para sa kanya, dahil biglang parang isang kakaibang taong mailap ang lalaki na unang beses mamimili. At ipinagtanggol niya ang sarili, na porket marunong siyang makisama sa mga bizarre, ay hindi ibig sabihin na nakikisama na rin siya sa mga tao. Ipinaliwanag niya na lahat ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi kumbinsido ang babae, habang nagtatago siya sa likod nito na parang takot na tuta. Buong loob, siya na ang nanguna sa harap. Ipinaliwanag niya na ang katawang ito ay para talaga sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, at sinabing ipapakita niya kung gaano na siya kagaling dito. Paglapit sa tindahan, nakuha niya ang atensyon ng tindero. Ipinapakita ang buong determinasyon, sinabi niyang gusto niya ng isang serving ng pritong manok. Ang tindero naman ay inisip na siya ay isang napakagalang na dalaga. Ipinakita niya ang manok, kontentong-kontento, na tila naging matagumpay ang misyon. Mula sa itaas, inoobserbahan ng maliit na nilalang ang sitwasyon, at napagtanto nilang pinapanood sila ni Neru. Tila interesado ang nilalang doon, marahil dahil sa mabangong amoy. Palihim na inoobserbahan ng ating bida ang nilalang, ngunit napansin siya nito at umalis. Medyo nadismaya si Goncho, iniisip na pumalpak ito, at nawala na ang pera para sa operasyon. Iniisip ni Chiang Zai-kun na hindi iyon ang gustong kainin ni Nera. Baka mas gusto ng nilalang ang isang bagay na mas malasa. Nagtataka ang babae kung ano ang ibig niyang sabihin sa mas malalim na lasa. Pagkatapos ay tumuro siya, tinatanong kung ano ang tingin niya doon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sila sa kainan. Tinanong ng isang babae kung ano ang amoy na yon, at nakaupo sila sa isang mesa na may isang bagay na napakatapang ng amoy. Isang magandang plato ng pagkain ang inihain, at lubos na nasisiyahan, sinabi niyang ang pangalan niyon ay Josephine. Medyo nahihiya ang babae at hindi alam kung magtatagumpay ba ito. Hindi rin masisiguro ni Chiang Zai-kun kung gagana ito, ngunit umaasa siyang gagana nga. Bigla, lumitaw ang maliit na nilalang sa gilid ng mesa, at nagsimulang umakyat patungo sa kakaibang putahe na yon. Ang cute talaga ng maliit na nilalang. May kakaibang aura na namumuo sa lugar na yon. Nagtataka ang babae kung bakit naroon ito at hindi kumakain. Tahimik na inoobserbahan ng ating bida ang nilalang. Sa wakas, humingi siya ng paumanhin sa maliit na nilalang at sinabing nagkamali siya sa lahat. Ikinuwento niya na naalala niya kanina nang tumakbo palayo ang nilalang nang makita siya. Tila hindi dahil may nakitang mas kaakit-akit ang nilalang o dahil nadismaya o natakot ito. Sa katunayan, ito ay dahil nakatagpo ito ng isang taong may matinding pagnanasa na nagdulot ng gulat sa mga instinct nito. At naiintindihan niya na hinahabol ng nilalang ang mga amoy na ito dahil kumakalma ang mga tao pagkatapos kumain. Kaya tinanong niya kung ang hinahanap ba nito ay isang kapaligiran kung saan ito makakapag-relax. Tinawag ng ating bida si Guangzhou at naghinala ito sa formal na pagtawag. Ngunit mumiti siya, sinasabing baka hindi sila magkasundo. Pero alam niyang kung gaano kahirap ang trabahong ito para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi ba niya gustong mag-relax muna ngayon at tikman ang kaunting pagkain ng tao.
Nahihiya siya at tinanong kung bakit niya gustong gawin ang isang bagay na tulad niyan. Gusto ni Chiang Zai-kun na magtiwala siya sa kanya, dahil hindi siya nagkakamali sa paghuhusga, at sa gayon ay makakatulong na lumikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran. Medyo nahihiya siya tungkol dito, ngunit tinanggap niya rin ang pagkain sa kanyang bibig. Tinanong ng ating bida kung nagustuhan niya ito. Nagbibiro, kahit nahihiya pa rin, sinabi niyang mas masarap ito kaysa sa putaheng iyon. Iniisip ng mga tao sa paligid na sila ay isang magkasintahang naglalambingan, habang si Nera ay mausisang tumitingin sa sitwasyon. Pinapanood niya ang ating bida na gawin yon. Tapos, bigla, may nagsimulang mangyari doon, at ang nilalang na yon ay nag-transform sa isang magandang babae na may mahabang berdeng buhok. Ginulat sila, sinundot ng babae si Chiang Zai-kun. Tapos tinuro niya ang sarili at ang putahe, at nahihirapang nagtanong, Rua, medyo nagulat ang ating bida dito. At tinanong ng babae kung si Nera ay nag-transform sa ganyan. Sabi ni Guancho, sinabi ni Nonentity ang tungkol sa pagbabagong anyo na ito, at gagawin niya ito kapag sapat na siyang nabighani. Gulat na gulat si Chiang Zai-kun. Naaalala niyang mabuti ang pagbabagong anyo ni Nera, at na ito ang mas malalim na bahagi ng kaluluwa, ang kabilang panig. Pagkatapos ay nagtataka siya kung ano ang kinalaman ng babaeng ito kay Chiang Zai-kun. Nagsimulang ikaway ng babae ang kanyang mga braso, at gumawa ng mga tunog na parang isang sanggol. Hindi maintindihan ni Chiang Zai-kun at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang sabihin, ngunit nilibak siya ng babae, sinasabing ipinroklama niya ang sarili bilang tagabulong ng mga kakaibang bagay. Ngunit sumagot siya na ang kanyang kaalaman ay nagbibigay daan lamang sa isang antas ng empatya, at tinanong kung paano mababasa ng isang tao ang isip ng iba. Wasak ang loob, iniisip niya na baka may natitira pang katinuan sa mundo. Bigla, tila may napansin ang babae at namula. Pagkatapos, mula sa kung saan, inilagay niya ang kanyang bibig sa daliri ng lalaki, at nanatili siyang nakatingin sa kanya sa medyo kakaibang posisyon na yon. Walang maintindihan si Chiang Zai-kun at tinanong kung ano ang punto niyon. Ngunit patuloy siyang nakatuon sa kanyang ginagawa hanggang sa wakas ay binitawan niya ang kanyang daliri at tila nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay naintindihan na ni Chiang Zai-kun. Kumuha siya ng kaunting noodles at inalok ito sa babae. Ngunit sa sandaling iyon, isang hibla ng enerhiya ang pumulupot sa babae. Sumigaw si Guanshu na tinatawag siya at marahas siyang hinila mula sa upuan. Lumitaw ang isang tao na nagsasabing magaling siyang magpababa ng depensa ng mga bazaar. Hawak ang babae na parang tuta. Nagpapasalamat siya ng husto para doon. Nagulat ang ating bida na nakikita ng lalaki si Neru. Bago at pagkatapos ng pagbabagong anyo, dapat ay hindi siya nakikita ng mga tao. Sabi ng lalaki, ang problema ay hindi sila bahagi ng muon, pero kaya nilang subaybayan ang isang bazaar. Sabi ng mga alipores, isasama nila ang lahat. Dumapa ang bida nating lalaki sa sahig at hinihiling na ipaliwanag ito ng babae, habang tumatalon din siya mula sa mesa. Sabi niya, ipapaliwanag niya ito mamaya, pero ipinahiwatig niyang hindi niya akalaing makikita sila roon. Sabi rin niya na hindi sila katulad nila at mga kaaway sila, kaya dapat mag-focus sila sa pagbawi kay Naru. Sumigaw ang babae sa desperasyon. Napansin ni Chiang Zai-kun na tumataas na ang antas ng kanyang pagkabalisa ngayon. Mula sa loob niya, sinabi ng host na nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at mas magagamit na niya ngayon ang kapangyarihan niya. Pagkatapos, ang lahat ng enerhiyang iyon ay nagsimulang magpakita sa ating bida sa anyo ng mga kulay rosas na dalamay. Sumugod ang mga bagay na iyon sa mga alipores at sinimulang pigilan silang lahat. Mukhang hindi makapaniwala ang boss sa nangyayari at sinabing hindi tao ang lalaki. Iniisip niyang isa ring bizarre ang ating bida, pero si Chiang Zai-kun ay nagmamasid lang habang ginagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Iniwan niya ang grupo ng mga talunang lalaki sa sahig, at mukhang sobra ang pagtantya niya sa mga lalaki. Pero sa katotohanan, napakahina nila. Nagtataka ang kanyang kasama kung iyon ba ay isang galit na Chiang Zai-kun. Nagkomento siya na walang-wala ang mga lalaking walang armas, pero sabi niya, binago ang kanilang mga mata para makakita sila ng mga bizarre. Samantala, lumapit ang ating mabait na bida kay Naru, sinasabing wala lang iyon at tutulungan niya itong makalaya. Sa sandaling iyon, napansin ng babae na may humintong sasakyan doon, at napagtanto niyang iyon ang babaeng may problema sa pag-isip mula kanina. Sa wari, nanghuhuli ng mga tao ang mga lalaki, at hindi sila totoong mga pasyente. Naniniwala siyang biktima rin ang babaeng iyon ng sitwasyon. Dahil sa takot, tinanong niya kung natalo na nila ang mga lalaking iyon. Gustong malaman ni Guanshu kung ano ang ginawa nila sa kanya. Pagkatapos, nagalit ng husto ang babae at sinimulang tapakan ang lalaki, sinasabing binalaan niya itong huwag kunin ang kanyang money. Tinanong ng babae kung nakahuli sila ng halimaw at medyo nainis si Nerig. Pero sinabi ni Chion Zakuen na wala silang hinuling sinuman. Pinapalaya nila sila. Habang sa wakas ay nakakain na ng babae ang kanyang money, sinabi niyang naintindihan niya. Pero tila may kakaibang nangyayari sa kanyang bibig, at sumugod siya, sumisigaw habang naghahandang umatake sa grupo. Diyos ko! Mukhang ang babaeng walang kalaban-laban ay isang kakaibang halimaw. Sumugod ang kakaibang bagay na yon, at natakot na naman si Neri.
Pero humarang ang ating makapangyarihang bida at pinrotektahan ang babaeng walang kalaban-laban. Nagsimula siyang tumakbo sa takot at bumalik sa pagiging isang maliit na cute na nilalang. Binuksan ni Guancho ang kanyang damit at sinabing pumasok siya roon, na tila isang napaka-interesanteng lugar. Si Naru, sa isang talon, ay dumiretso sa butas na yon. Pinanood ito ni Chiang Zai-kun na may bahagyang inis na ekspresyon. Gustong malaman ng kaawa-awang halimaw kung bakit siya nilinlang ng ating bida. Sabi niya, nakakakita ng mga halimaw ang lalaki, kaya tinanong niya kung paanong hindi niya nakita kung sino siya. Sumagot si Chiang Zai-kun na wala siyang makita dati, pero ngayon ay malinaw na niyang nakikita. Sinabi ng kaawa-awang halimaw na huwag siyang magsalita ng mga bagay na nakakasakit sa kanya ng ganoon. Muling umatake ang babae, sinasabing nalaman niya agad nang marinig niyang pareho sila ng nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, nagawa niyang tamaan ng sapul ang ating bida, at lumipad siya palayo dahil sa impact. Si Chiang Zai-kun, na naiinis, ay nagtanong kung sa tingin niya ay magkaibigan sila. Napagtanto ni Guancho na isa itong gang ng mga tao, na hindi titigil hanggat hindi nila nahuhuli ang mga bizarre na nilalang at pati na rin si Moon. Bukod dito, ang karimarimarim na babaeng iyon ay may antas ng pagbabagong anyo na higit pa sa mga lalaking binugbog. Alam niyang dapat niyang harapin ang sitwasyong ito, ngunit hindi mapakali si Naru sa loob ng kanyang katawan. Ang ikinababahala niya ay baka mas malakas ang kaaway kaysa sa inaakala niya, at hindi niya mapapanatiling ligtas ang lahat. Iniisip niyang mas mabuting tumakas na lang ang lalaki, dahil iyon ang pinakamagandang magagawa nila sa ngayon. Pero mukhang iba ang kanyang opinyon tungkol dyan. Tumugon ang kakaibang babaeng iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan laban sa kanya. Muli, pumulupot ang mga galamay ng ating bida sa nakaririmarim na bibig ng babae. Sabi niya, hindi niya kayang patuloy siyang kalabanin. Pagkatapos, lalo pang pumangit, inutusan niya itong sumama sa kanya. Sabi ng host, may na-detect na ultra-neurotoxins. Sinabihan niya ang host na gumawa ng isang bagay ngayon, at bigla, napunta siya sa ibang lokasyon. Habang inoobserbahan ang lahat, tinanong niya kung ano ang nangyari. Mula sa kanyang likuran, may humingi ng tulong para maligtas. Nakita niya ang babaeng nagmamakaawa na huwag siyang lumapit, sinasabing isa siyang halimaw, habang pinapanood siya ng malaking nilalang na iyon. Umiiyak, tinanong niya kung nakikita niya at sinabing ayaw niyang mamatay. Tinanong ni Chiang Zai-kun kung nasaan ang halimaw at gusto niyang malaman kung may problema ba ito sa pag-iisip o nagpapapansin lang. Desperada, sinabi niyang hindi iyon. Naiinis, hinawakan niya ito sa damit, sinasabing sinusubukan siyang lokohin sa mga pakana niyang ito. At naghanda siyang suntukin ang babae, sinasabing isa siyang walang hiya. Bigla, tila bumalik siya sa kanyang sarili. Tinignan niya ang kanyang mga kamay, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Iniisip niyang hindi siya yon. Isa lang iyong ilusyon ng isang taong nagpapanggap na siya. Bigla, isang boses ang nagsabing na pagtanto niyang kasinungalingan lang ang lahat. Pagkatapos ay lumapit siya mula sa likuran at sinabing ito ang kanilang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan. Mabilis na kumilos ang ating bida at ginamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang nangyari kaya nagulat siya. Niyakap niya ito, sinasabing ligtas ang lugar na ito, kaya hindi siya dapat matakot at walang sinuman ang masasaktan doon. Gusto niyang malaman kung naintindihan siya nito at sinabing pantay lang sila sa huli. Pagkatapos, sa kanyang tainga, hiniling niyang tanggapin ang kanyang kahilingan. Habang kakaibang naglalaway sa kanya, sinabi niyang maging isa sila. Dahil magkasama nilang mapapatay ang mga halimaw na umaapi sa kanila. Ang ating bida ay nananatiling walang pakialam habang yakap sa harap ng malaking pulang matang iyon. Sa totoong mundo, magkapulupot ang dalawa sa kanilang mga kapangyarihan. Nagtataka siya kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik ng lahat at iniisip niyang magandang pagkakataon ito para umatake. Pero sa sumunod na sandali, nang walang anumang babala, tumalon palayo si Nera. Sinubukan niyang sumigaw para patigilin ang maliit na nilalang, pero dumiretso si Nera sa ulo ng ating bida. Siya si Chiang Zai-kun, at mayroon siyang kapangyarihang makita ang mga bazaars mula pa noong isinilang siya. Dumadaan sila sa ibabaw ng mga tao at minsan ay nag-aaway-away, pero bihirang tao ang kanilang target. Noong una, takot na takot siya. Pero sa huli, nakahanap siya ng mas nakakatakot na nilalang kaysa sa bazaar. May nagsabi sa kanya na lahat ay nagkatinginan, at mas mabuti kung mawala na lang siya. Nagtataka siya kung bakit niya naalala ang araw na iyon, pero marahil mga alaala lang iyon. Naaalala niya ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Ngayon, nasa harapan niya ang babaeng nagngangalang Naru. Nagulat siya, nagtataka kung sino ito. Naiinis ang halimaw na babae dahil may nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Sabi ni Naru, nagsisimula ng maging magulo ang paligid at ito ay nakakatakot. Pagkatapos ay lumapit siya kay Chiang Zai-kun at sinabing napakatahimik ng paligid at ito ay maganda. Naiinis, sinabi ng babaeng halimaw na nasa kanyang psychic territory siya at ito ang perpektong sandali para kainin ang lalaki. Sa wakas, inatake niya si Naru, sinasabing hindi para sa kanya ang lugar na ito, at mukhang lulunukin niya ng buo ang babae. Umiti lang si Naru habang nilulunok at nagtanong, na-activate. Mukhang hindi sapat ang kapangyarihan ng babaeng iyon para harapin ang dalawang tao ng sabay.
Pero wala ring dahilan para tanggihan ang maliit na meryendang ito. Nandoon si Naru na nagpapahinga sa gitna ng tumpok ng mga nakakatakot na pangil. Pagkatapos nilunok siya ng babae. Nagsimulang tumawa sa kasiyahan ang karimari-marim na nilalang, pero may nangyayari sa loob at ikinagulat ito ng nakakatakot na nilalang. Nagsimulang bumuka ang mga dambuhalang bibig na iyon at mula sa loob ay lumabas si Naru ng buo. Sumisigaw sa sakit ang halimaw na babae, pero nanonood lang si Naru na para bang walang nangyari. Sa isang kumpas ng kanyang mga kamay, nagsimula rin siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, at mumiti siya habang ginagawa niya itong isang maliit na pulang bola. Napagtanto ng kakaibang babae na nasira na ang kanyang kakaiba ng bibig. Pagkatapos ay sinimulan ni Naru na isubo ang bola. Nilunok niya ito na para bang napakasarap na bagay. Pero sa sumunod na sandali, idinura niya ito. Sabi niya, may halong lasa ito ng tao at bizarre, kaya para itong isang mutant na tao na sumipsip sa bizarre. Pero kung hindi niya ito lalamunin, hindi niya mababawi ang kanyang mahal. Parang hindi makapaniwala ang mutant na babae na nakakaramdam siya ng sakit sa sarili niyang psychic area. Ang nakakatawa, gustong malaman ng halimaw kung anong klaseng halimaw ang isa pang babae. Dahil sa takot, inutusan niya itong huwag lumapit. Kinutya siya ni Nera at sinabing isa lang siyang hindi matatalong halimaw sa psychic domain. At sa medyo cute na paraan, pinag-uusapan niya ang pagkain sa babae. Isang higanting mata ang lumitaw doon, at pagkatapos ay sumunod ang isang karimari-marim na malaking bibig. Walang awa itong lumapit sa babae. Natakot siya ng husto, sumigaw, at sa huli ay isinara niya ang kanyang sarili. Pabalik sa totoong mundo, mukha siyang takot at dumura pa rin ng kaunting dugo. Gulat din ang itsura ng ating bida. Sa sumunod na sandali, nakahandusay sa sahig ang babae at pinapanood niya ito. Ipinaliwanag ng lalaki na sinakal lang nito ang kanyang psyche, pero maayos na ang lahat ngayon. Hiling ni Naru na bilang kapalit sa pabor na ito, panatilihin niyang matatag ang mga bagay-bagay tulad ngayon. Tapos bigla siyang lumapit, sinasabing nakita niya ang nakaraan nito at masarap daw iyon. Nagulat siya sa kilos na ito. Biglang lumitaw si Guansho sa harap niya, tinatanong kung ayos lang siya. Pero sa malapit, may gumawa ng ingay at nakuha ang atensyon nila. Si Naru iyon na gumagawa na naman ng kanyang mga kakaibang ingay. Sinabi ng ating bida sa kanya na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Pero iniisip niya ang nangyari, hindi maintindihan kung si Naru ba ang higanting mata o kung iba siyang nilalang. Nag-aalinlangan siya kung aling bahagi ang totoo at aling bahagi ang kanyang imahinasyon. At ang totoo, kahit paano mo tingnan, si Naru ang pinakakahanga-hangang bazaar na nakilala nila. May hinuli ang ating bida sa paanan ng isang bazaar. Ngumiti siya ng may kasiyahan at sinabing sapat na siguro iyon. Naniniwala siyang hindi na ito labis na magugulo at hindi nito sisirain ang kanyang mga hakbang. Tiniyak niya na mula ngayon, sa mga lugar sa labas ng Moonrise, hindi na ito muling magugulo. Mukhang nasiyahan ang nilalang dito. Yumakap ito sa kanya na naging dahilan para mailang siya, habang sinasabing kung masaya ito, masaya na rin siya. Pero may nakakuha ng kanyang atensyon at nagtaka siya kung ano yon. Akala ni Guancho ay reaksyon ito ng pagkamangha. Nagkomento ang pinuno na ito ang unang beses na nakakita siya ng isang tao at isang bizarre na magkasundo. Idinagdag niya na akala niya ay hindi ito magtatagal. Bukod dito, inamin niya na mas nagulat siya kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Chan Zaikun na sa mga kwento, maraming bizarre ang nanakit sa mga tao, kaya ganoon na lang ang takot nila sa mga ito. Ipinaliwanag niya na ang mga ahas ay naging biktima ng paghamak ng mga tao, pero dinedepensahan lang nila ang kanilang sarili, at ang mga taong nakakaintindi nito ay maaaring mamuhay ng maayos kasama sila. Itinuturing din ng mga tao ang mga maya bilang isang salot, ngunit ngayon ay dumarami sila sa buong mundo. Bukod dito, kinatatakutan nila ang mga gagambang hindi naman nananakit, at napakatalino na ilagay ang etika sa ibabaw ng kaguluhan para sa sibilisasyon ng tao. Nakangiti, sinabi niyang tinitimbang niya ng tama ang mga bizarre, at naniniwala siyang maaari silang mamuhay ng magkakasama. Gustong malaman ni Guancho kung may mapanganib na bizarre na nagbabanta sa sangkatauhan. At tinanong niya kung naniniwala siyang makakapamuhay siya ng maayos kasama ng sangkatauhan. Ngunit nakakagulat, tinanong ng ating bida kung hindi ba bahagi ng sangkatauhan ang kanyang inilalarawan. At sinabi niya na hindi sila titigil hanggang sa makaguhit sila ng isang mahalagang linya. Nag-isip ang pinuno ng ilang segundo, ngunit tinanong niya kung ang ating bida ay tungkol sa mga bizarre at hindi sa mga tao. Iniisip kung ito ba ay isang bizarre na napakapanganib na hindi niya kayang hawakan. Pagkatapos ay sumagot siya na ipapaubayan na niya ito sa pinuno at sinabing hindi ito ang layunin ng Moonrace. Nakangiti, sinabi ni Nonentity na tungkulin niya yon at hindi niya maipapasa ang responsibilidad na ito sa iba. Gustong malaman ni Chang Zai kung ano ang meron sa mga taong iyon na umatake at nag-aalala siya na pinakawalan nila ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang gang ay tinatawag na Moonseas. Sa ibang lugar, nagising na lang ang halimaw na babae na iyon at napagtanto niyang nakagapos siya sa mga kakaibang metal na galamay. Isang tao ang lumapit at sinabing nabigo sila. Idinagdag nila na hindi lang siya ang nahihiya sa kanyang pagkatalo, kundi pati na rin ang buong Moonseas.
Nagulat siya at natakot, tinawag ang pangalang Lord Baron habang nauutal. Sa malapitan, sinabi niyang maganda ang mukha nito, ngunit hindi ganoon noong una niya itong nakita. Nasa isang delikadong sitwasyon siya na wasak ang katawan dahil sa buhay at droga, tulad ng kanyang isipan. Nawala siya sa kawalan ng pag-asa na walang kontrol sa kanyang buhay. Siya ang sumagip sa kanya at hindi lang siya pinagaling, kundi binigyan din siya ng kapangyarihan nang isanib siya sa isang bizarre. Sa isang sadistikong tingin, sinabi niyang puno siya ng mga inaasahan at balak niyang magtipo ng ilang bizarre kasama niya. At idinagdag niya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataong maging isang duke ng Muon Seas balang araw. Sa isang matalim na tingin, iginiit niyang binigyan niya ito ng napakarami at umaasa lang siyang hindi ito mabibigo bilang kapalit. Mahigpit na pinipisil ang mukha nito, gusto niyang malaman kung bakit hinayaan niyang mauwi sa wala ang kapangyarihang iyon. Itinutulak palabas ang kakaibang bagay na iyon, humihingi siya ng tawad sa Lord at nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Isang malaking pagsabog ang naganap sa harap ng lalaking iyon. Nakangiti, sinabi niyang marami siyang tauhan, at nalaglag ang panga ng babae sa sahig. Naglakad siya palayo habang iniisip na ang dahan-dahang pagkuha ng mga yaman ay nakakahadlang sa ebolusyon ng Muon Seas. Para sa kanila, ang mga bizarre ay kaaway ng sangkatauhan, at ang paggawa sa kanila na kapangyarihan ay ang pinakadakilang biyaya para sa sangkatauhan. Ang layunin niya ay pabagsakin ang Moonrise sa ngalan ng kanyang grupo, ang Muon Seas. Habang nakatingin sa cellphone, iniisip niya na iyon ang lalaking sumira sa kanyang paboritong cavalier, at nagtataka siya kung ang batang lalaki ba yon. Tuwang-tuwa, gusto niyang makita ng personal ang lalaki, at tinawag siyang traidor sa sangkatauhan. Sa sandaling iyon, ang ating bida ay nasa isang silid-aralan. Tinanong ng isang lalaki kung hindi ba si Chiang Zaikun iyon na nawawala, at gusto malaman ng babae kung paano siya nakaalis sa paaralan dahil mukhang may kasunduan para hindi makasama ang kanyang mga pagliban. Nagtanong ang lalaki kung hindi ba yon regular, gusto ring malaman kung ano ang kanyang pinagmulan. Pero dahil kalilipat lang niya, hindi niya alam. Pagkatapos ay binanggit niya na laging nangunguna si Chiang Zaikun sa bawat pagsusulit na kinukuha niya. Tumayo siya ng tuwang-tuwa na sinasabing isa siyang star student at gustong malaman kung ano ang kaya niyang gawin. Pero idinagdag ng babae na nangunguna rin siya sa physical education, mas malakas pa kaysa sa guro. Sabi niya, dapat baliwalain na lang siya ng lalaki, at ipinaliwanag na tinukso siya ng kanyang mga kaklase noong bata pa siya. Mukhang hindi pa natatagpuan hanggang ngayon ang mga lalaking iyon. Sinabi ng pinuno na irerespeto niya ang kanyang pagkatao, at maaaring part-time lang ang trabahong ito. Idinagdag niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaaring magkaroon ng maayos na pagsasama ang Moonrise. At pabalik sa Muon Seas, ipapadala ni Guanshu ang impormasyon sa pamamagitan ng telepono para makita niya kapag may oras siya. Nagtataka siya sa kanyang cellphone, iniisip kung ano ang grupong ito. Mukhang isa itong lihim na organisasyon ng mga tao. Hindi nila alam kung kailan ito itinatag. Maaaring dekada na o kahit siglo pa. Binubuo ito ng mga tao pero hindi sila purong tao. Tinugis at pinangaso nila ang mga bizarre para gawing lakas nila anuman ang kinakailangang paraan. Nagtataka si Chiang Zaikun kung maaari silang maging kalahating tao at kalahating bizarre. Ikinuwento ni Guanshu na sa pamamagitan ng mga operasyon, nagawa nilang ilipat ang mga bahagi ng bizarre sa katawan ng tao. Kaya ang mga bizarre na nawalan ng mga paa at kamay at kapangyarihan ay tinatrato at itinuturing na basura. Labis na nagulat si Chiang Zaikun sa impormasyong ito. Mukhang ang grupo ay nakaayos-ayon sa mga titulo ng imperyo. Mula sa itaas pababa, nahahati sila sa Duke, Marquis, Count, Viscount, at Baron. Binanggit niya na ang babaeng nakaharap niya noong isang araw ay hindi man lang dapat maging isang baron. Isa lang siyang knight. Ngunit hindi lang lakas ang basehan para sa katayuan sa loob ng grupo, at sinabi niyang halos hindi niya makaya ang knight. Nagbigay siya ng direktang utos. Kung makita mo ang isa sa kanila na mag-isa, kailangan mong umatras agad. Dahil dito, labis na nagulat ang ating bida. Tumayo siya sa eskwelahan at mukhang nawala ng kuryente. Masyadong madilim at saka, malapit nang matapos ang klase. Dapat ito ang pinakamaingay na oras. Nagtataka siya kung bakit wala kahit isang tao sa paligid. Naglakad siya at napagtanto niyang wala siyang marinig na anumang tunog. Para bang ang buong eskwelahan ay talagang walang tao. Lumitaw sa lugar ang lalaking iyon na mahaba ang buhok, at tinitignan niya ang ating bida na may ngisi sa mukha. Tinanong ni Chiang Zaikun kung bakit niya pinili ang lugar na ito dahil pumunta siya rito para maghiganti, at tinawag niya itong senior ng Muon Seas. Mukhang hindi masyadong natuwa ang lalaki, pero nakangiti pa rin siyang sinabi na matalino ang bata dahil mabilis siyang nakilala. Ipinaliwanag niya na hindi siya pumarito para maghiganti dahil tinulungan lang niya itong alisin ang mga mas mahihina. Pero sinabihan siya ng ating bida na huwag nang mangabala at umalis na lang. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan nila ng mas maraming tao sa mga panahong ito at nakakainis ang kakulangan ng mga katulong. Ipinakita ang isang kakaibang kamay, sinabi niya na dapat na siyang sumali sa Muon Seas at kunin ang pwesto ng babaeng iyon sa tabi niya. Sinabi lang ni Chiang Zaikun na sakit sa ulo ang ganoong klaseng tao.
Tinanong niya kung bingi ba ito at gusto niyang umalis na ito at tigilan na ang pang-aabala sa kanya. Sinabi ng baron na mukhang wala siyang naintindihan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi ito isang pakiusap kundi isang banta. Sa ibang lokasyon, may mga alagad na naghihintay, at sinabi niya na kung hindi tatanggapin ng bata, maraming tao ang papatayin sa eskwelahan. Tinanong ni Chiang Zaikun kung kinidnap niya ba ang buong eskwelahan at bihag sila ngayon, pero sinabi niyang sila ay isang grupo lang ng mga walang kwentang tao. Mukhang nagulat ang lalaki sa sinabing iyon. Tumawa siya, sinasabing nagustuhan niya ang sagot at kailangan talaga niyang sumali ito sa Moon Seas. Pagkatapos ay iginiit niya na maaaring nagkukunwari lang ito at hindi siya maaaring maging kampante. Habang hinahati ni Alip ang kanyang katawan, tinanong niya kung bakit hindi subukan ang bata. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa harap para protektahan ang sarili mula sa lahat ng liwanag na iyon. Tumatindi lang ang lakas nito at iniisip niya kung isa ba itong flare. Nang bahagyang kumalat ang liwanag, nagawa niyang tumingin sa paligid, ngunit walang palatandaan ng lalaking iyon. Bigla, nang hindi niya namamalayan, may lumabas sa pader at pumulupot sa kanyang binti. Nagtataka siya kung kailan iyon lumitaw, iniisip na nahuli siya ng hindi handa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan gamit ang kumpol na iyon ng mga kulay rosas na galamay. Lumitaw ang lalaki at tinanong kung iyon ba ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Moonrace. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kapangyarihan nito at sinuri ang mga detalye kung paano ito gumagana. Tumalon ng may gulat sa ibabaw ng ating bida, sinabi niya, ang kapangyarihan mo at ang sa akin. At sa isang suntok sa mukha, tinapos niya sa pagsasabing may malaking pagkakaiba. Lumipad si Chiang Zaikun at bumagsak sa pader na nag-iwan ng wasak na lahat. Mukha siyang medyo nasaktan habang iniisip kung gaano kalakas iyon. Ang mga galamay ay tila pumupulupot at nagiging napakatibay, parang isang lubid. Napagtanto niya sa sandaling iyon na kung ikukumpara ang kanilang lakas, hindi niya katapat ang lalaki. Tila may kinuha ang kanyang galamay mula sa kanyang bulsa. At sa sumunod na sandali, isang malaking pagsabog ang naganap. Lumapit ang bata, tinatanong kung sinusubukan ba nitong makipag-ugnayan at na hindi iyon gagana. Sinabi niya na bilang si Baron Egan, kinamumuhian niyang mamuhay kasama ang mga palusot ng mga tao na laging nagsusulong ng sariling interes. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi nila kunin ang mundong ito at gawin itong isang lugar kung saan maaari silang mabuhay ng walang anuman sa mga panlilinlang na ito. Tinanong ng ating bida kung ano ba talaga ang gusto niya sa kanya. Ipinaliwanag ng Baron na kokontrolin niya ito. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang pagpapakita ng enerhiya na iyon at dinugtungan ng lalaki na gagawin niya ito sa ngalan ng Moon Seas. Ngunit bigla, isang enerhiya ang bumulwak sa harap niya at pinutol ang ataking iyon. Mukhang hindi maintindihan ng lalaki at tinatanong kung ano ang nangyayari. Sinasabi niyang siya ay isang uri ng bulong ng mga bizare na nilalang at ipinapaliwanag na kahit na isalin sa katawan ng tao, isang katotohanan ang nananatili. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi gaanong naiiba sa kanyang sariling kapangyarihan. Mas advanced lang ng kaunti ang paggamit nila kaysa sa kanya. Ipinagtanggol ng lalaking iyon ang kanyang sarili sa huling sandali mula sa atake ng ating bida. Mukhang hindi niya maintindihan kung paano hindi madurog ng kanyang napakalaking kapangyarihan ang bata. Sinabi ni Chiang Zaikun na hindi siya nababalisa, na napakaganda ng kanyang academic record, at bukod pa doon, bihasa siya sa mga bizarre na nilalang. Pagkatapos ay tinanong niya kung naintindihan ba nito ang impormasyong ito, bago simulan ang maliit na palabas na ito ng pagpapasabog ng mga ilaw at pagputol ng kuryente. Bukod sa paggamit ng mga galamay sa saksakan, lantaran niyang ginawa ang lahat para ipaalala na iba ang kanyang mga kapangyarihan. Nainis ang lalaki at sumigaw na hindi maaari, na gaano man karami ang naiintindihan niya, hindi niya ito magagawa. Sinasabi ng ating bida na nanunumbalik ang kanyang mga agitation drop. Pagkatapos ay nangutya siya, sinasabing kung magagawa ito ng isang hamak na mutan, paano siyang hindi. Sabi ng host na nasira na ang limitasyon ng agitation, at maaari na siyang bumanat kahit kailan niya gusto. Pagkatapos, isang malaking enerhiya ang nagsimulang tumagas mula sa ating bida, at sa pool na tumama sa lalaking iyon, na nagsimulang sumigaw habang nararamdaman ang atake. Humingi ng paumanhin si Chiang Zaikun at sinabing walang natitira sa harap ng kanyang mga nakacharge na galamay. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam na gawin ang lahat ng gusto niya, sinasabing iyon ay pagmamataas lamang. At iyon ang dahilan kung bakit kulang sa kakaibang karisma ang kanyang pagiging tao. Mukhang iritang-irita ang lalaki at tinawag ang pangalan ng ating bida. Tuwang-tuwa, sinabi niyang napahanga talaga siya nito. Iniisip ni Chiang Zaikun na masyadong nasasabik ang lalaki. Tinatanong niya kung mahirap bang panindigan ang makapangyarihang ugali niyang ito. Ngunit ang baron, na iritado, ay nagsasabing ang pag-provoke sa kanya ay lalo lang magpapahirap sa mga bagay para sa kanya. At habang sumusugod laban sa ating bida, sinabi niyang hindi na ito kwalipikadong sumali sa kanyang organisasyon. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sinabi niyang gagawin niya na itong stock material. Nagsimulang maapektuhan si Chiang ng lahat ng kapangyarihang iyon. Tinanong niya kung iyon ba ay isang sumasabog na daloy ng kuryente. Sabi ng kanyang parasite na nakakadetect ito ng mga agitation drop.
Ipinaliwanag nito na ginagamit ng kaaway ang mga drop na ito bilang konduktor. Sinabi ni Chiang Zaikun na medyo naiintindihan niya kung paano niya ito ginagawa at ginagamit niya ang mga agitation drop nang walang anumang kahihiyan. Iginiit ng baron na naiintindihan niya ang mga bagay, lalo na kung galing sa mga bizarre na nilalang, at iginiit na pareho ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Sabik siyang makilala ito kahit na may kapalit. Tinanong ng ating bida kung nakalimutan ba ng hangal na nasa tabi niya ang mga bata. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang mga galamay sa mga kawad na iyon. At nang walang ipinapakitang anumang emosyon, sinabi niyang isa itong short circuit. Isang malaking pagsabog ang naganap kung nasaan siya. Ang pagsabog na iyon ay naglalabas ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Tinanong ng baron kung ito ba ay isang manyobra para makatakas siya. Sabi ng kanyang parasite na napakadelikado nito. Sinabi nito na ngayon niya lang naintindihan ang kapangyarihang ito at hindi pa niya ito lubos na naintindihan. Maaari pa siyang mamatay sa paggamit nito. Sinabi ni Chiang Zaikun na kaya niyang tapatan ang kidlat, ngunit hindi niya ito mahaharap nang hindi gumagamit ng daloy ng kuryente. Mukhang papunta na ngayon ang kalaban sa Yin. Malamang na nandoon ang mga bihag at balak ng ating bida na mag-isip ng plano. Makalipas ang ilang sandali, na may malaking pulang buwan sa kalangitan, bumukas ang dobleng pinto na iyon at biglang pumasok ang baron. Nang may kaunting takot, tinanong niya kung sa lahat ng aktibidad sa labas ay nalutas na ba ang problema. Ngunit sinabi ng lalaki na delikado ang supply ng kuryente sa lugar na ito at kailangan niya ang mga bihag. Nakakaramdam ng tensyon ang babae at naniniwalang papatayin sila. Bumulong ang lalaki sa kanya, tinatanong kung hindi ba sila makakakita ng ganoong eksena, at naging mausisa siya kung ano ang sinasabi nito. Sabi niya, siya ang pinakamaganda sa lahat ng estudyante at natatakot siya sa kung anong maaaring gawin sa kanya. Mukhang may talento ang lalaki na pabigatin ang sitwasyon, at tinanong ng babae kung hindi ba niya ito mapapagaan kahit kaunti. Tapos, bigla niyang itinuro ang lalaki at sinabing sa kanya siya magsisimula. Lumapit ang baron, sinasabing may nakita siyang malakas doon. Sa pagkadismaya ng lahat, bumaliktad ang sitwasyon at humingi ng tulong ang desperadong lalaki. Pero hindi siya binigyan ng oras ng lalaki para mag-isip at sinimulan ng gamitin ang kapangyarihan nito sa kanya. Tuwang-tuwa siyang makita na maraming enerhiya sa paligid. Nagkomento siya na mas bagay sa kanya ang bioelectricity kaysa sa ibang uri. Isang lalaki ang nakahandusay sa sahig habang inaalog siya ng babae, sinasabing gumising siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala ng tibok ng puso at naging desperada siya. Ipinaliwanag ng baron na inubos niya ang kanyang bioelectricity. Umiiyak siya habang isinusumpa ang lalaking iyon, ngunit hindi ito nagpakita ng awa at ipinulupot ang mga galamay nito sa kanya, tinatanong kung naniniwala ba siyang kaya niyang lumaban. Sa isang mapanuksong tingin, sinabi niyang hindi siya karapat-dapat na maging pagkain niya. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malaking lilang galamay ang bumasag sa pader at direktang tumama sa kanya. Tumilapon ang lalaki dahil sa lakas ng tama. May nagkomento na malakas ang bioelectricity habang nakatingin ng may takot ang babae. At tinanong niya kung hindi ba mas malakas pa ang electromagnetism ng agham. Sumigaw ang kaklase niya ng pangalan niya at napansin nitong medyo kakaiba ang kanyang kamay. Mukha itong kumpol ng mga galamay na gusot-gusot sa iba pang mga galamay. Kakaiba. Sinuntok ng ating bida ang dibdib ng lalaking nakahiga sa sahig at nagpakawala ng bioelectric energy sa kanya. Sa isang iglap, nabuhay muli ang lalaki. Tapos sinabi ni Chiang Zaikun na naibalik na ang tibok ng puso. Bumangon ang baron na minumura ang ating bida bilang isang basura. At sa sobrang inis, sinabi niyang patuloy siyang gumagamit ng lahat ng posibleng paraan para ipahiya siya. Gustong malaman ni Chiang Zaikun kung ano ang kahulugan ng bizarre para sa kanya, kung ito ba ay isang binagong pinagmumulan lang ng enerhiya. Sinabi niyang wala siyang mystical charm ng bizarre, at hindi rin kayang manipulahin ang kuryente ayon sa agham. Idinagdag niya na isa lang siyang sakim at aroganteng tao na biglang nagkaroon ng kapangyarihan. Bigla na lang, nagsimulang tumawa ang baron sa sitwasyon. Hinawakan niya ang mga tao gamit ang kanyang mga galamay at sinabing hindi mamamatay ng maayos ang sinumang maglakas loob na maliitin siya. Sumigaw ang babae na sinisipsip niya ang enerhiya mula sa sarili niyang mga tauhan. Bumagsak na patay sa lupa ang grupo ng mga tao. At sinabi niyang magbibigay siya ng sandali para masaksihan ang tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ay bumulalas siya ng sigaw, ipinapakita ang lahat ng nakakatakot na enerhiyang iyon. Matatag na nakatayo ang ating bida habang umiikot ang enerhiya sa paligid niya. Gumawa siya ng kilos gamit ang kanyang mga braso at lahat ng kanyang mga galamay ay namilipit. Gumawa siya ng isang malaking lambat na pananggalang sa paligid niya at ng iba pang mga estudyante. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang kapangyarihan at tinapos ang pananggalang na iyon. Hindi kontento ang lalaki, sinasabing hinarangan ng bagay na iyon ang kanyang kapangyarihan. At tinanong niya kung gaano katagal niya kayang baliwalain ang kanyang ganap na lakas. Patuloy na nagsusumikap si Chiang Zaikun na protektahan ang lahat. Nang magkaroon ng nakakatakot na anyo ang enerhiyang iyon at sumugod sa kanya, sinabi ng baron, sa kanyang purong anyo ng enerhiya, na wala siyang tsansa laban dito.
Habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili, napansin niyang mayroong pool sa likuran nila. Sa sumunod na sandali, pareho silang nahulog sa tubig. Sabi ng baron walang problema na lunurin siya, ngunit mas gugustuhin niyang makita siyang masunog. At idinagdag niya na mas mahalaga siya para sa kanya bilang materyales. Patuloy na ipinagtatanggol ng ating bida ang sarili laban sa mga atake, habang inaasar siya, tinatanong kung totoo ba. Tapos inactivate niya ulit ang kanyang kapangyarihan. Mukhang sinisipsip ng bagay na yon ang baron, at iniisip niya kung baterya ba yon. Tuwang-tuwa, tinanong niya kung paano niya mailulubog ang isang baterya, at kung paano pinipigilan ng tubig ang pagdaloy ng kuryente. Sabi ni Chiang Zaikun na ang mga agitation droplet ay likas na marumi at maaaring magsilbing pananggalang. Sabi niya nilinis niya ang mga agitation droplet sa lugar at sa nakahiwalay na tubig na ito, maaari lamang siyang gumalaw patungo sa mga agitation droplet ng aparato. At kung wala ang mga dumi mula sa lugar, mukhang hindi niya maibabalik sa laman ang kanyang katawan. Sumigaw ang baron na hindi ito maaari at nagtanong kung nakapunta na ba siya sa Yule dati. Pagkatapos ay sinabi ni Chiang Zaikun na palagi niyang sinasabi na siya ay isang whisperer ng bazaar. At sa sandaling iniwan niyang bukas sa paghuhusga ang kanyang bazaar, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Sumisigaw sa desperasyon ng baron, iniinsulto siya at hinihiling na palayain. Tapos, sa sumunod na sandali, hindi na siya nakita sa ilalim ng pool. Bigla, may mga galamay na lumabas mula sa tubig, at lumitaw ang ating bida sa gilid ng pool dala ang aparatong iyon. Sinasabi niya na sa mga mapangahas na taong tulad niya sa mundo, lalo niyang minamahal ang mga bizare. Natatakot ang baron sa kanyang nakikita. Tumingin siya sa lugar na iyon na puno ng mga kakaibang kristal. Isang boses ang nagtanong kung iyon ba ang lugar na dati pa niyang gustong malaman. Pagkatapos ay tinawag siyang Baron Egan ng Moonseas. Sabi niya, tulad lang ng inaakala niya na sinusuportahan ng Moonrise si Chiang Zaikun. Nagmumura, iginiit niyang pagsisisihan ng boss na pinakawalan siya. Tumatawa siya ng walang pigil, sinasabing walang magiging halaga sa kanya ang imperyo ng Moonseas kapag nasakop niya ang Moonrise. Ngunit bigla, parang may kumawala sa kanyang kontrol at tinanong niya kung anong baligtad na kapangyarihan yon. Sabi ni Nonentity, eksakto ito sa inilarawan ni Chiang Zaikun. Idinagdag niya na wala siyang nakikitang bakas ng bazaar sa kanya, isang tao lamang nasakim sa kapangyarihan, kaya maaari siyang harapin ng may malinis na konsensya. Sinasabi niya na ang haba ng buhay ng bazaar sa kanyang katawan ay higit sa kanya at hindi siya maaaring mabuhay o mamatay kasama nito. Ipinaliwanag na isang araw ay tatanda ang kanyang katawan at hindi makakayanan ang kapangyarihang ito. Habang nagsisimula siyang manghina, iginiit niyang susunugin niya ito hanggang sa maging uling. Sumisigaw sa gitna ng apoy, tinatanong niya kung ano siya at kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang karma ay nasa lahat ng bagay na umiiral sa mundong ito at ang ginagawa lang niya ay pabilisin ang hustisya ng karma na humahantong kahit sa tadhana mismo. Naging abo ang lalaking iyon, ngunit may natira sa lupa. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang mukha at sinabing hindi niya dapat panatilihing bukas ang kanyang mga mata sa matagal na pagdurusa. Maaari siyang, nang hindi sinasadya, mapasulyap at makita ang katapusan ng mundo gamit ang sarili niyang mga mata. Ilang sandali pa, pabalik sa bar na yon, uminom si Guanshu habang nakatingin sa ating bida. Mukha siyang nag-iisip at nag-aalala. Tinanong niya kung nalutas ba ang lahat ng walang problema at sinabing hindi niya akalaing makikita siyang ganyan ang itsura. Sabi niya, kahit nakasama niya ang kanyang mga paboritong bizare, mukha siyang patay. Nag-iisip, sinabi niyang ginugunita lang niya ang ilang sitwasyon mula sa nakaraan. Tumingin si Naru sa kanya na nagtatanong. Sumagot siya na hindi ito isang madilim na bagay na hindi niya maaaring pag-usapan at sa halip ay sasabihin niya sa kanila. Matagal na panahon na ang nakalipas, itinakwil siya ng mga tao dahil sa pagsasalita tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Nagtipon sila laban sa kanya at inakala niyang tapos na ang buhay niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot. Ngunit bigla may dumating para tulungan siya. Nakikita niya ang mga bizare tulad niya at naunawaan niyang mas gusto niyang sabihin na mahuhusgahan niya sila ng maayos dahil sa kanya. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala kung paano siya nagpakita. Nagpasabi siya na baka lumipat lang siya at halos binaliwala na niya ito. Ngunit ngayong alam na niya ang tungkol sa Moonseas, naniniwala siyang maaaring dinukot siya ng mga ito sa lahat ng mga taong ito. Para sa kanya, hindi na niya kailangan ng ibang motibasyon. Kailangan niyang maging malakas para harapin ang organisasyon at hanapin kung nasaan siya. Sabi ng boss, sa kasalukuyan niyang antas, kaya niya lang harapin ang baron, at ang pagpili sa landas na ito ay gagawin siyang target ng organisasyon. Sinabi ni Chiang Zaikun na hindi siya masyadong magaling makitungo sa mga tao, ngunit may isang bagay na pareho sila at ang bazaar. Naalala niya ang sinabi ng kanyang partner na dapat nilang tukuyin ang mga posisyon sa pamamagitan ng lakas. Na walang mas mahusay na paraan para maramdaman ng mga tao ang mga sensasyong iyon, kundi ang maramdaman ito sa kanilang balat. Kaya nakiusap siya sa kanila na ipakita kung paano labanan ang organisasyong ito. Sabi ng boss, mukhang nakapagpasya na siya. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at sinabing sumunod sa kanya.
Dahil sa Moonrise may isang lugar kung saan matutupad ang kanyang mga hiling. Sumunod ang ating bida sa boss papunta sa kakaibang lugar na iyon. Nagtataka, iniisip niya kung anong klaseng lugar iyon. Ang lugar na iyon ang pinakamalalim na bahagi ng Moonrise, at ang mga bizarre doon ay may kani-kanilang dahilan para mamuhay ng mag-isa. Tinanong niya kung natatandaan pa niya ang kanilang mga antas ng pag-uuri sa panganib. Ang adrenaline vita ang may kakayahang magdulot ng pinsala o pagkawala ng enerhiya ng buhay. Ang fatal ay madaling magdulot ng kamatayan o pagkalipol. Ang dangerous level ay maaaring maglagay sa buong mundo sa panganib. Mayroong abomination na maaaring yumanig sa natural na pundasyon ng mundo. Sa wakas, ang mga bizarre sa lugar na iyon ay nasa dangerous level, at doon nga ang tunay na bilangguan ng Moonrise. Nagulat, sinabi ng ating bida na mayroong isa sa itaas. Iyan ang anino na kayang mag-materialize at mag-overlap sa mga nakaraang pag-iral, na ginugulo ang timeline sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Kaya niya ring pagtagpuin muli ang isang tao sa isang matagal ng kaibigan. May kakaibang nagsimulang mangyari doon at nagkakaroon ng anyo. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakikita. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa harapan niya. Nagtataka si Chang Zaikun kung katawan ba yon ng isang bizarre. Tinanong niya si Nonentity kung bakit niya ibinalik ang taong iyon at kung ano ang kahulugan ng lahat. Pagkatapos ay nagtanong siya kung iyon ba ang katawan ng kanyang parasite. Ngunit naiintindihan niya na magagamit niya ang pangitaing iyon para mas maimbestigahan ang bizarre at tinanong kung ano ang nakikita niya kapag tinitignang mabuti. Kinuha niya ang kakaibang bagay na iyon. Nagkomento si Chang Zaikun kung gaano kadali itong lumipat na parang wala itong anumang pagkakakapit. Ipinapakita nito na hindi ito isang parasite sa esensya. Ginagawa niya lang ito para mabuhay. Ang ninanais niya ay isang malayang muling pagsilang. Sabi ng nilalang, tumpak na ang insight power ng host. Sinabi niya na handa siyang pumusta sa kanya at nais malaman kung tatanggapin niyang makilahok para sa kanyang sariling mga layunin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tanggapin ang kanyang mga labi at hindi sa kanya nakasalalay ang pagbibigay ng lakas, kundi sa kanya na dominahin at ilabas ang kanyang kapangyarihan. Naalala niyang muli ang babaeng nagligtas sa kanya at naisip na nagtiwala siya rito. Gumawa ng kilos gamit ang braso, sinabi niya na ang resulta ng kanyang pusta ay dapat maging kapaki-pakinabang para sa pareho. Pagkatapos ay kinuha niya ang balabal na iyon at isinuot, at nagsimulang kumalat ang enerhiya sa buong lugar, at isa sa kanyang mga mata ay tuluyang nagbago. Tinanong ni Chang Zaikun kung itinuturing pa rin niya ang kanyang kasalukuyang sarili bilang tao. Ngunit nangako siya na kapag nakasipsip na siya ng sapat na enerhiya para muling isilang, babalik siya sa pagiging ganap na tao. Pagkatapos ay idinagdag niya na naihanda na niya ang paunang pagkain, habang ang lalaking iyon ay muling lumundag sa kanya. Ngunit napansin ng ating bida ang atake at pinigilan ito ng walang gaanong kahirapan. Nagtatanong siya kung nagmamaterialize ba siya ng nakaraan at sinasabing ito ang kapangyarihan ng anino. Naghahanda siya ng atake na nagsasabing kung ang na-materialize na nakaraan ay hindi mas mahina, hindi dapat magkaroon ng anumang sorpresa si Baron Egan. At sa pamamagitan niyan, tinamaan niya ang lalaki ng sapul. Ang imitasyong iyon ng nakaraan ay nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog. At sa sumunod na sandali, ito ay naging isang nilalang nagawa sa purong enerhiya. Hindi natakot ang ating bida at nagpakawala ng shockwave mula sa kanyang kamay. Direktang tinamaan ng atake ang nilalang. Sa sumunod na sandali, ang bagay na iyon ay nagliliyab sa lupa habang sinasabi niya na ito ay tulad ng kanyang inaasahan. Kahit na ang parehong mga kakayahan ay nagdudulot ng iba't ibang epekto kapag naintindihan ng isang tao ang paggana nito sa ibang paraan. Patuloy na lumilipad ang anino sa itaas nila, at kung lahat ng mga human kidnapper ay tulad ni Baron, sapat na dapat ang mga bolang enerhiya na iyon. Pagkatapos ay nagsalita ang babae tungkol sa gawain na nasa kanilang harapan. Ito ay magiging isang paghahanap sa isang tao. Ngunit mukhang medyo pagod ang ating bida at nakahiga na sa kama. Medyo nainis siya, sinasabihan siyang bumangon. Bukod sa pagpapaalala sa kanya na ito ang kanyang kama, nagkomento siya na sila ng kanyang parasite na si Blitz ay nagkamit ng mas malalim na synchronization at nagtanong kung hindi ba nila dapat puntahan ang Moon Seas. Ipinaliwanag ni Guanshu na ito ay isang taong kilala niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawan ng kanyang kaklaseng si Lori sa kanyang telepono. Patuloy siyang nakatingin, balot na balot sa kumot ng walang imik. Ang ating bida, medyo pabaya, ay hindi man lang kilala kung sino ang babae at nainis si Guanshu sa pag-aakalang niloloko niya ang babae. Nais malaman ni Chang Zaikun kung bakit nila hinahabol ang babae gayong wala naman siyang mga katangiang bizarre. Matapos pumunta ang baron sa eskwelahan, pinawalan ng alaala ng organisasyong iyon ang lahat ng sangkot, ngunit nawala ang babaeng iyon. Nagtanong si Chang Zaikun tungkol sa katotohanang binura nila ang alaala ng lahat. Ayaw ng organisasyon na malaman ng publiko ang tungkol sa pag-iral ng mga bizarre dahil gusto nilang suluhin ang kaalaman at mga teknolohiyang iyon. Kung sakaling magpasya silang isa publiko ito, mangyayari lang ito kapag may sapat na silang kapangyarihan para dominahin ang mundo. Nais malaman ng ating bida kung ano ang kinalaman ng babae dito,
Ngunit ipinaliwanag ni Guanshu na wala silang perpektong teknik sa pagbura ng mga alaala. Ang pinakamalamang na mangyari ay kung mahanap nila siya, gagamitin nila siya para pagbutihin ang kanilang mga eksperimento sa fusion. Umapela siya sa katotohanang ayaw ng lalaki na makitang nasasaktan ang mga bizarre, tinatanong kung panonoorin lang ba niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinabukasan, maagang maaga, sinabi niya na dahil lang sa sinabi niya na sundan ang isang tao ay hindi nangangahulugang may kapangyarihan siyang gawin ito. Pero syempre, may epektibong paraan ang lipunan sa paghahanap ng mga tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagtawag sa mga serbisyong pang-emergency. Medyo kumbinsido, iniisip niya na ang pinakamahusay na paraan ay iwan ito sa pulisya. Habang ginagawa nila yon, syempre, idlip muna siya para magpahinga. Pagkatapos ay hinila niya ang kumot para ayusin ang kanyang kama, ngunit mukhang may maliit na sorpresa na nakahiga doon. At ang babae ay naglalaway habang natutulog. Nagising siya na kinukusot ang kanyang mga mata sa pagkalito. Pagkatapos sa telepono, mukhang ipinapaalam niya sa pulisya na natagpuan na siya, na nagdulot sa kanya ng desperasyon. Tumakbo siya, tinulak ang telepono mula sa kanyang kamay, at nakiusap na maghintay. Takot, nakiusap siya na pakinggan muna siya, dahil siya lang ang makapagliligtas sa kanya. Pero gusto niya munang malaman kung paano siya nakapasok doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tiningnan niya ang mga talaan ng paaralan para mahanap ang address, at pagkatapos ay sinabi niyang kasintahan niya ito, at nakiusap sa staff ng apartment na buksan ang pinto. Nagulat ang ating bida na marunong siyang gumamit ng kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang tungkol sa gabing iyon sa eskwelahan at tungkol sa mga taong dinala sa ospital. Sa una, akala niya ay para tingnan kung maayos lang ang lahat, pero naramdaman niyang may mali. Naaalala niya ang sitwasyon kung saan lahat ay naghihintay at sinasabi ng mga doktor na isa-isang pumasok sa emergency room. Pinakiusapan ng doktor ang mga nasa mas malubhang kondisyon na maunang pumasok. Natatakot, nagtanong ang babae kung sa tingin nila ay ligtas na sila ngayon. Nagkomento siya sa isang kaibigan na lahat ng iyon ay kakaiba at nakakatakot, ngunit may nag-utos sa kanya na tumahimik. Sabi ng doktor, isa itong emergency center at dapat siyang manahimik. Kaya napakaamo, nagtanong siya kung maaari silang magsalita ng medyo mas mahina. Ngunit sa malapit, may nakakuha ng kanyang atensyon habang may dalang salamin at tila nakita niya sa refleksyon sa bintana ng emergency room ang isang bagay na napakakakaibang nangyayari. Ang tao sa loob ay tila dumadaan sa isang maigting na sitwasyon. Pinagmasdan lang ng doktor ang eksenang iyon at sinabing nalutas na. Pagkatapos ay sinabihan niya ang susunod na pumasok para hindi sila mawalan kahit isang pasyente. Tumayo siya, takot na takot sa sitwasyong iyon. Umalis ang binata sa emergency room na medyo natulala. Nagtatanong siya kung ano ang nangyayari nang natatakot. Tila medyo mabagal ang lalaki at hindi maipaliwanag ng maayos ang mga bagay. Nag-alala siya dahil tungkol lang siya sa ibang tao at tila hindi naaalala ang nangyari. Magaspang na tinulak ng doktor ang lalaki, sinasabing magmadali dahil marami pang ibang tao. Mukhang medyo tuliro ang binatang iyon at kailangang magpahinga, habang ang babae ay kailangang mag-isip ng mabilis para makatakas mula doon. Pagkatapos, bigla na lang, sinukahan siya ng binata. Hinampas niya ito, sumisigaw na nakakadiri iyon. Kailangang maglinis ng babae at hindi man lang niya alam kung mayroon siyang ibang damit na pamalit. Inis na sinabihan siya ng doktor na bumalik na at huwag abalahin ang mga pagsusulit at sumagot siya na narinig niya ito ng malinaw. Pagkatapos, ilang minuto ang lumipas, nasa banyo siya at naglilinis. Naalala niya ang sinabi ng doktor na bumalik, pero iniisip niyang hindi niya gagawin yon. Bigla niyang napagtanto na ito ang pinakamagandang pagkakataon para tumakas. Hindi siya pwedeng basta na lang tumakbo palabas dahil makikita siya ng mga doktor. Mukhang ang tanging paraan niya ay dumaan sa bintana. Pero pagtingin niya sa ibaba, may mga doktor din sa labas. Nagtataka siya kung bakit may mga doktor na nagpapatrolya. Lalong nagiging kakatwa ito habang tumatagal. Napagtanto niyang wala siyang matatakasan at medyo desperado na siya. Tapos bigla may nangyari sa kanyang tenga. Mabilis siyang lumingon, nagtatanong kung ano yon. Isang kakatwang nilalang ang lumitaw sa harapan niya. Tinanong ng ating bida kung sinasabi ba niyang may nakatakas na bazaar. Kinumpirma ng babae na totoo iyon at kahit papaano'y naintindihan niya ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos noon, nagawa niyang makatakas at magtago doon. Hiniling ng ating bida na iyuko niya lang ang kanyang ulo. Medyo nahihiya siya at nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Tapos lumapit siya at inamoy ang buhok nito. Nakangiting sabik, sinabi niyang may mga bakas na ng bizarre sa kanya at hindi siya nagsisinungaling. Nainis siya, gustong malaman kung masaya ba ito dahil sa kanya o dahil sa bizarre. Pabiro niyang tinanong kung iyon nga ba ang kaso. Sinigawan niya ito, tinatanong kung may ideya ba ito kung gaano karaming lalaki ang gustong maging unang lalaki niya. Pero tinanong niya kung paano naman magkakaroon ng kinalaman sa kanya ang kasikatan nito sa mga tao. Sinabi niyang maaaring nasaktan siya, pero gumaan pa rin ang loob niya at idinagdag na tama talaga ang pinili niyang lugar para magtago kasama nito. Sinabi ni Chang Zaikun na kalokohan ang pagpili ng tama. Naiinis siya.
Gusto niyang malaman kung paano siya basta na lang nakatakas dahil hindi naman iyon mukhang madali. Ikinuwento niya na noong una niya silang makaharap, nagpapanggap din silang mga health professional. Gumawa sila ng gulo sa paaralan nang hindi naaalarma ang komunidad na nagpapatunay na talagang mahusay sila. Sinabi ni Chang na natatakot siyang baka sinadya siyang ipakita ang aparato at ang kanilang target ay ang bizarre na nakasalubong niya. Natakot ang babae at nagtanong kung maaari pa rin siyang habulin. Kinumpirma ni Chang Zaikun na posibleng-posible at umaasa siyang mahanap niya ulit ang bazaar na yon. Desperado, sinabi ng babae na ayaw niyang ma-brainwash. Pero hinawakan siya ng ating bida, sinasabing magsilbi siyang pain para akitin ang organisasyon. Medyo nalilito, kinuwestiyon niya ito. Ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay hanapin at tulungan ang mga bazaar, pero ang tanging inaalala niya ay ang hindi makapagtanong sa mas maraming bilanggo. Nagulat si Guanshu na natagpuan nila ang babae at hinahabol siya ng organisasyon. Bukod dito, gagamitin niya ang mga sinabi para subukang tuklasin ang pagkakakilanlan ng bizarre na yon. Hinahaplos ang ulo ni Nera, sinabi niyang maghintay lang. Sa loob, tila medyo tulog siya, tapos dahan-dahan siyang nagsimulang magising doon. Nagkomento siya na isa itong bata na hindi gaanong pamilyar. Mukha itong kumikinang na dikya na lumulutang-lutang. Tinanong niya kung tumatakas ba ito at sinabing matutulungan niya lang ito kung nasa psychic world siya. Pagkatapos ay niyakap niya ang mga binti nito, sinasabing magulo at kakilakilabot. Maya-maya, sinabi ni Guanshu sa ating bida na may nahanap siyang ilang mga palatandaan. Mukhang ang bizarre na ito ay hindi katutubo ng Moonrays. Malamang dayuhan ito at posibleng may psychic powers. Gustong malaman ni Chang Zaikun kung may nahanap ba siya tungkol sa Muon Sis na kayang magbura ng mga alaala. Pero sinabi ng babae na hindi pa niya nakita iyon dati at ito ay kapangyarihan na salungat sa epekto niya. Kaya hindi tulad ni Egan, mayroon silang kapangyarihang magpanggap at magtago. Gustong malaman ni Guanshu kung kailangan niya ng tulong dahil kahit alam niyang may karanasan ito, malamang na hindi lang isang tao ang kanyang haharapin. Tinanong niya kung pwedeng ipadala si non-entity dahil iniisip niyang napakalakas nito. Nainis si Guanshu at kinwestiyon kung ano pa ang silbi niya kung ang boss na ang kikilos. Pagkatapos ay hiniling niya na magmaneho ito papunta sa itinakdang lokasyon dahil balak niyang harapin muna ang Muon Sis at saka tulungan ang bazaar. Tila medyo nahihiya si Lori doon. Nagtataka siya kung mula sa anggulong iyon, hindi ba nito nakikita ang lahat sa kanya. Pero tinanong niya kung sino naman ang magiging interesado na makita iyon at sinabing kung haharang siya sa kanyang paningin, ipapaalam niya rito. Nahihiyang kinwestiyon niya ang eksena at hindi alam kung gaano kaakit ang posisyon ng telepono. Pero sinabi ni Chang Zaikun na ang tanging trabaho niya ay maglakad-lakad para maobserbahan niya ito, habang napapansin ng lahat sa paligid ang babae. Sa ganitong paraan, mas madali para sa kanya na obserbahan ito mula sa malayo at magkaroon pa rin ng ideya sa pamamagitan ng telepono kung ano ang nasa paligid. At kahit may mga espiya sa malapit, balak niyang makita sila sa ganitong paraan. Kahit si Blitz ay nagbabantay sa sitwasyong ito. Ang parasite na yon ay papunta sa kanyang kamay. Pero sa katunayan, ilang oras na silang naglilibot at wala pa silang nakitang kahina-hinala. Naglalakad siya habang sinusundan ng isang security camera ang kanyang galaw. Napansin ng ating bida ang eksaktong sandali kung kailan lumingon ang kamera. Lahat ay nagpapahiwatig na may nanonood sa kanya mula sa ibang lokasyon. Sinabi ng parasite na lumingon ang kamera at malinaw na mino-monitor siya. Medyo tensyonado siya sa sitwasyong ito, umaasang nahak lang nila ang SRI system. Sinabihan ni Chang Zaikun na tumigil na muna sila para sa araw na ito at nagkomento na mas malaki ang security system ng grupo kaysa sa inaakala niya. Pero sa kabilang linya ng telepono, walang sumasagot. Sinabi ng lalaki na hindi siya nakikinig. May kakatwang nagsimulang mangyari sa kanyang harapan. Nagulat siya sa isang pagpapakita ng enerhiya. May nagsasabi sa kanya na nag-aabang sila sa tabi niya at dapat siyang pumunta sa kanila. Samantala, inoobserbahan ng babae ang lugar na nanginginig at tila nasa isang uri ng trance, sinabi niyang kailangan niyang pumasok doon ngayon. Iniisip niya na ang kanilang pangunahing layunin ay hindi ang Muon Sis, kundi ang bizarre na nakasalubong niya kanina. Naku-curious si Chang Zaikun sa kapangyarihan nito at naririnig pa niya itong sumisigaw. Nagsimula niyang alalahanin ang amoy na naamoy niya mula sa bizarre sa babae. Napagpasyahan niya na gumagamit ito ng pheromone para makipag-ugnayan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tatawagin ng bizarre si Lori ngayon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lugar kung saan ito nagtatago at mukha itong isang hotel. Dumating siya sa reception ng hotel na tila walang tao. Sumandal sa counter, sinabi niyang walang tao sa paligid. Sinabi niya sa kanyang parasite na wala rin siyang nakikita. Mukhang limitado ang screen at walang senyales ng babae, pero kabisado niya ang mga kamera at kaya siyang gabayan. Isang boses ang nanggaling sa itaas na nagsasabing iniimbestigahan nila ang sitwasyon. Lumitaw si Guanshu na nagsasabing nahak na ang AI at lahat ay nagtuturo na ito ay gawa ng Muon Sis. Ito rin ay tila nagpapahiwatig na malapit lang ang Muon Sis at ang pinakamasamang mangyayari ay ang sabay na harapin ang bizarre at ang organisasyon. Medyo kakatwa para kay Chang Zaikun ang anggulo kung saan siya kinakausap nito,
pero sinabi nitong hindi siya nandyan para magbantay. Nagtanong ang parasite kung bakit hindi niya tinawagan ang babae para humingi ng tulong. Sumagot siya na ang kalaban ngayon ay palihim kumilos. Ipinaliwanag niya na ang layunin nito ay tumulong, ngunit ang kapangyarihan nito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Sinabi niya na sa ngalan ng Monrise, kumikilos ito sa anyong tao, kaya may pagkakataong alam ng organisasyon ang kanyang pagkatao. Ang pagsama sa kanya ay magpapaalerto sa kalaban at magpapagulo sa kanyang trabaho. Bukod pa rito, pagdating sa kakayahan sa investigasyon, tila tiwala siya sa sarili, habang nagkakalat siya ng iba't ibang galamay na may mga mata sa paligid. Ang mga matang iyon ay nagsimulang magbukas ng mga pinto at maniktik sa loob. Pumapasok din sila sa mga bintana para hanapin ang target. Iniisip ni Chiang Zaikun na, salamat kay Blitz, nakikita nila ang iba't ibang sitwasyon, kahit nakapikit ang kanilang mga mata. Nadismaya, mga magkasintahan lang na nagsasaya ang kanyang natagpuan, at nagkomento ang kanyang parasite na iba ang inaasahan niya roon. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa mga nakakainip na eksenang ito sa mundo ng bilyon-bilyon, maliban na lang, syempre, kung ang mga kalahok ay mga bizarre. Pagkatapos ay sinabi niya na magiging sulit ito, ngunit iginiit ng parasite na hindi nito masasagot iyon bilang isang bizarre. Sa sumunod na sandali, sinabi niyang may nakita siya, at tila ito ang babaeng naglalakad na parang wala sa sarili. Hindi siya nasa normal na kondisyon, pero hindi siya nag-iisa dahil may ilang kakaibang nilalang na nakaalerto sa mga bintana at pinto. Sabi ni Chiang Zaikun, wala siyang nakikitang kakaiba. Sa sandaling iyon, may kakaibang gumalaw sa kanyang likuran. Naramdaman ng kanyang parasite ang kilos at naharang ang atake sa tamang oras. Mukhang tama nga siya. Kinokontrol ng bizarre ang bodyguard at lahat ay minamanipula ang isipan. Pagkatapos ay nagkomento siya kung sino sa tingin niya ang sumusubok na kontrolin sila. Pero mukhang medyo tuwa ang binata sa mga bagay na gumagalaw habang ipinapaliwanag ng parasite kung ano ang gagawin nito. Masasabi niyang nakulong siya pero hindi naman ganoon. Mukhang ang natitira ay nasa ibang lokasyon o marahil sa ibang dimensyon. Sinuri niya gamit ang kanyang braso, ginamit muli ang kanyang kapangyarihan at napagtantong isang galamay lang ang nakikita niya. Patuloy siyang sumusugod at nag-iskan habang pinoprotektahan siya ng parasite mula sa kakaibang nilalang na iyon. Ngayon, ang kanyang mga paa ay naging maningning na mga galamay din. Kamangha-mangha para kay Chiang Zaikun na makita lamang ang bizarre sa pamamagitan ng pagbaliktad ng anggulo ng pagmamasid. Pagkatapos ay tinanong niya ang nilalang kung dapat niya itong tawaging malamar. Sabi ng nilalang na iyon na nakita na ito at isa itong kalaban. Tumayo ito mula sa lupa na nakangiti. Sinasabi nito na iyon ang kalaban at kailangan ang kumprontasyon. Pagkatapos ay tinawag nito ang kanyang mga alipin at inutusan silang patayin siya. Naalala tuloy ni Chiang Zaikun noong nakilala niya ang babaeng may mga mani. Dahil ayon kay Guangzhou, ang kapangyarihan ng sigarilyo ay psychic. Sabi niya, kumpara sa baliktad na humanoid na anyo, mas kaakit-akit para sa kanya ang jellyfish. Sumugod ang mga alipin laban sa ating bida na may layuning wasakin siya. Isang atake ang papalapit, ngunit madali niya itong naiwasan. Muling umatake si Lori at muli tumabi siya. Napansin niya ang isa pang lalaki na nakayuko na pasugod. Iniharang niya ang kanyang braso para salagin ang suntok. Pagkatapos, gamit ang bawat braso, inatake niya ang dalawa sa mga lalaking iyon at agad silang pinahina. Napagtanto niyang mahihina sila at kaya niya itong hawakan ng walang kahirap-hirap. Para sa jellyfish, talagang kamangha-mangha iyon. Sabi nito natutunan nitong gamitin ang kapangyarihan nito sa psychic world at kung gusto nito, pwede itong mag-training kasama niya doon. Ngunit may muling nakakuha ng kanyang atensyon. Lumitaw ang ilang jellyfish na hawak ang mga taong nakabaliktad at wala sa sarili. Sinabi ni Blitz na huwag siyang matakot sa anuman dahil isa lamang itong imahe sa isip. At sa totoong buhay, nananatili silang pareho. Mukhang medyo naiinis siya na makita silang nagpapanggap ng mga bizarre na nilalang. Pagkatapos ay nataranta siya, iniisip na ito ay isang uri ng panlilinlang at sinabing nababasag ang kanyang isipan. Hiniling sa kanya ng parasite na huminahon dahil ang mahinahong pag-iisip ay isa sa kanyang pinakamahusay na sandata. Ngunit sinabi niyang mahinahon siya at haharapin na lang niya ang mga bagay na yon doon. Ginamit niya ang kanyang shockwave power at tinamaan ang lahat. Tinamaan ang mga nilalang at tila natutunaw na ikinagulat ng ating bida. Patuloy na kumakalat ang mga sinag sa kanilang lahat at si Chiang Zaikun ay walang awang nagpapaputok. Napansin niya na mayroong ilang bahid ng pagkabalisa sa lugar. Napagtanto niyang hindi niya napansin ang pagkabalisa na ito mula nang pumasok siya roon. Mukha silang hindi mapakali, ngunit wala pa rin silang ginawang aksyon. Hindi niya alam kung sila ba ay mga bizarre na nilalang o mga bahaging minamanipula ng mga tao. Naniniwala siya na ang walang anyo at bakas na tubig ang kanyang tunay na medium. Ngunit sa wakas, sinabi ng bizarre na mali siya. Sinabi nito sa kanya na kaya nitong maunawaan ang pinakamalalim na iniisip ng mga nakakasalamuhan nito at ang kaalaman ang tunay nitong sandata. Sinasabi nitong ayaw nitong manakit ng sinuman, ngunit lahat ay gustong manakit sa kanya at kasalanan niya ang lahat sa komprontasyong ito. Sa simpleng pagdikit na iyon,
alam na nito ang lahat ng nangyayari sa kanyang isipan at ginamit ang mga anyong iyon upang guluhin siya. Tulad niya na kailangan lang ng isang sulyap para maunawaan ang isang bizarre, mukhang ganoon din ang ginawa nito. Hinihimok siya ng parasite na umatras dahil kung mabibigo siya dito, malalamon siya. Ngunit mukha siyang kontento at sinabing hindi pa siya nakaramdam ng ganito kagaan ng pakiramdam. Tinanong niya si Malamar kung sinabi ba nitong kaalaman ang sandata nito, ngunit iginiit na kalahati lang ng larawan ang nakikita nito. Ang bazaar ay nabalisa, tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na nakita nito ang kanyang mga iniisip at narinig siya, na nagdulot ng kalituhan, ngunit hindi nito naintindihan ang kanyang mga intensyon. At idinagdag niya na hindi nito maramdaman kung sino ang nag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking kamay, na hawak ang jellyfish na iyon. Sinabi niya rito na maaaring sinamantala nito ang kanyang pag-aalala, ngunit ito ang unang nanakit sa mga tao. Hawak ito sa binti at dinala sa bibig nito, sinabi niyang ito ay pabago-bago, kakilakilabot, at kasuklam-suklam, ngunit dapat kainin. Sumisigaw ang nilalang habang dinadala ito patungo sa bibig ni Nera. Pabalik sa totoong mundo, nakahiga siya sa lupa kasama ang lahat ng alipin na walang malay. Mukhang sobrang natakot ang kalaban, kaya binuwag nito ang sarili nitong psychic world. Hindi mahalaga kung gaano ito kalakas sa loob, dahil sa totoong mundo, isa lang itong jellyfish. Ngunit alam niyang kayang ipanalo ni Nera ang laban na ito. Humingi siya ng paumanhin sa pagsamantala sa kanya, ngunit sinabi niyang para manalo nang hindi siya nasasaktan, kailangan niyang gawin ito. Bigla, si Nara ay desperadong gumawa ng ingay. Nagulat, tinanong ni Chang kung ano ang problema. Isang boses ang nagtanong kung maaari niyang ibaba ang kanyang mga braso. Isang babae ang humawak sa kanyang liig gamit ang kakaibang mga kuko, sinasabing kung susuko siya, hindi niya sasaktan ang kanyang mga kaibigan. Nagulat si Chang Zaikun at tinanong kung sino siya. Ngunit walang pakialam ang tao sa tanong at ibinaon ang kanyang kuko sa liig nito. Sabi niya binalaan na niya itong huwag lumaban at ito ang pumipilit sa pag-atake. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagtatanong kung kailan siya lumaban at sinasabing siya ay naging makatarungan lang, ngunit pinutol niya ito at muling sinugatan. Tila hindi na siya makakita at mayroong lason na nagdudulot nito. Ang masama pa, hindi rin makakita ang parasite dahil magkasalo sila sa katawan. Sinasabi ng babae na dahil isa siyang tagabulong ng mga bizarre, ang kanyang paningin ay isang likas na sandata. Ngunit iginiit niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang target ay ang jellyfish. At kung wala siyang gagawin, magiging maayos lang siya. Kinukwestiyon ng ating bida kung bakit siya dapat maniwala sa babae. Nayanig si Naru at sinabi ng babae na maaari siyang magtiwala sa kanyang mga salita. Tumalon si Naru mula sa kanyang kandungan at tumakbo palayo. Nag-isip si Charms Ikun kung nangangahulugan ba ito na walang psychic power ang kalaban at gumagamit ito ng lason para saktan ang espiritu. Pagkatapos bigla, sinabi niyang maaaring tumayo si Tatters at isang kakaibang nilalang ang sumagot na naroroon ito. Inutusan ng babae na kunin ito ang bizarre mula sa lupa at umalis agad ng walang ibang iniisip. Lumapit ang nilalang sa jellyfish at sinabing gagawin nito ang kanyang nais. Nag-iisip ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin, kung susuko ba siya o susubukang lumaban. Sabi ng bizarre na nilalang ay hadlang, ngunit tila may bumabagabag dito. Sa likod niya, lumitaw si Guanshu, hawak ang kanyang damit na parang maliit na aso. Nagtanong ang babae kung mayroon bang uri ng kagamitan ng muon sis na nagsasalita na parang robot. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang pindutan sa kontrol, at isang malaking pagsabog ang naganap sa lokasyon. Nabigla ang babae at sinubukang ipagtanggol ang sarili mula sa mga labi. Sa gitna ng usok, napansin niyang nakagawa siya ng butas sa kisam. At sa pamamagitan doon, nagawang iligtas ni Guanshu ang ating bida. Sabi niya, tulad ng hiling niya, ipinarada niya ang sasakyan sa malapit. Pero sa susunod, gusto niyang mabalaan kapag may nangyaring masama. Sabi ni Chang Zaikun, hindi ito ang oras para sa sermon. Nasa ibaba pa rin ang bizarre being. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay sa pagitan ng ilang galamay para maabot ang ilalim. Mukhang tinamaan niya ang natural na pananggalang ng nilalang na puno ng sigla. Sinabi ng bagay na yon na nagtagumpay ito habang nilulunok ang jellyfish. Sabi ng babae, makukuha nila ang lahat ng gusto nila. Inaangkin niya ang bizarre na ito para sa Moon Seas. Napagtanto ng babae na dehado siya sa sitwasyon. Bigla, nakakita na ulit ang ating bida. Napansin niyang nakaupo ito sa kwarto, at tuwang-tuwa ang kasama niya na nawala na ang lason sa katawan nito. Lumundag sa kanya si Naru, sobrang saya. At sinabi niya na ibig sabihin, kinuha ng organisasyon ang bizarre being. Sabi ni Guanshu, ang layunin niya ay tulungan siya, kaya ang kaligtasan niya ang prioridad. At mula ngayon, hindi na niya dapat maliitin ang organisasyon. Inamin ni Chang Zaikun na kilalang-kilala siya ng organisasyon at perpekto ang pagkahuli sa kanya. Pero kung sa tingin niya ay limitado lang sa paningin ang mga kakayahan nito, nagkakamali siya. Nagtataka si Guanshu kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sinabi niya na makikilala niya ang tunog ng mga takong na yon. Napagtanto niya na medyo matangkad ang kalaban at mayroon itong malambot na haplos at sanay sa kanyang paraan ng pagsasalita.
Bukod dito, napansin niya na gumamit ito ng mamahaling pabango. Naalala niya ang sandali nang sinabi nitong isa siyang whisperer ng mga bizarre being. Naisip ni Chiang Zai-kun kung dati ba siyang sikat, marahil isang modelo o artista. At kung isa sa alang-alang ang paraan ng paghawak nito sa kanya, naniniwala siyang malapit sa balikat nito ang bizarre appendage. Sabi ni Chiang Zai-kun na baka mayroon silang sorpresang matutuklasan.